Magandang gabi mga binibini at ginoo. Maligayang pagdating sa International Jewelry Design Awards. Narito tayong lahat ngayong gabi upang magdiwang. Ngayon, ang ating mga panauhin ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Iba't iba ang kulay ng ating balat, lahi at paniniwala. Ngunit isa ang ating paghahangad sa kagandahan. Tulad ng alam nating lahat, ang paglikha ng alahas, ang perpektong pandagdag sa kagandahan ng tao. At ngayong gabi, magkakasama tayong narito upang saksihan ang isa pang kahangahangang disenyo ng alahas na magkakaroon ng maringal na pagpapakilala sa mundo. Masining na pag-ukit, maselang pagkakagawa, na may perpektong gintong ratio. Mahirap isipin na ang likhang ito ay gawa ng isang tao na hindi pa nananalo ng anumang parangal, isang baguhan. Ang kanyang pangalan ay si Ivona Young. Salamat sa pagkilala sa aking gawa. Una sa lahat, sandali lang. Kopya lang ang kanyang gawa. Ako, si Wanda, ay naninindigan sa karangalan ng Angkang Queen, na ang gawa ni Ivona ay kinopya. Narito mismo sa aking mga kamay ang orihinal na disenyo. Hindi ko ginawa iyon. Ivona, sa wakas nakita rin kita, pakasalan mo ako, gagawin kitang magiging ginang ng Angkang Chase. Nababaliw ka ba? Ni hindi kita kilala. Binata, mukhang hindi pa lubos na bumabalik ang alaala ni Ivona. Totoo nga, kailangan nating magsimula muli sa simula. Paano kung malaman ni Ivona? Anong gagawin natin kung malaman niya ang tungkol sa atin? Lesiu, ang lambing mo namang tawaging Ivona. Anong meron sa putang iyan? Mamatay na lang siya sa paningin ko. Pinsan mo pa rin siya. Anong pinsan? Palamunin lang iyan sa bahay natin. Pinsan, anong ginagawa mo rito? Ivona. Ikaw. Lesiu, kayong dalawa. Ivona, sandali, pakinggan mo muna ako. Crispin, 3 taon na tayo. Ganito ka ba magpakita sa akin? 3 taon na kayong magkasama, at hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang mahawakan. Akala mo kung sino, prinsesa. Hindi ganoon. Lesiu. Ivona, sasabihin ko na sa'yo. Ikakasal na kami ni Crispin. Alyansa ng mga Yang at Queen ang pagsasama namin. Magiging legal at malinaw ang relasyon namin. Akala mo karapat-dapat ka sa kanya? Totoo ba ito? Ivona, yan ang gusto ng pamilya. Ako. At ang pagtulog mo sa kanya? Yan din ba ang gusto ng pamilya? Lalaki ako, ha? Kadiri ka. Ivona, gusto mo yan. Ang lakas ng loob mong saktan ang lalaki ko. Hoy, Ivona. Pinoprotektahan mo pa rin itong putang ina mong bata ka. Wanda, huwag ka namang ganyan. Anyway, kung talagang gusto mo ng ganyan siya, bakit ka bumalik at yumakap sa akin? Kukunin ko sa'yo lahat ng meron ka. Bakit? Mula pa noon ng bata tayo, sa'yo nagsisiksikan ang mga lalaki. Bakit kailangan ganun? Ano na kulang ko sa'yo? Putang ina mong walang ama't ina. Ivona. Crispin, ngayon, tutulungan mo ba ako o siya? Crispin, Wanda, sana'y maging masaya kayong dalawa. Ivona, hindi mo na kailangang bumalik sa pamilya Queen. Wala nang lugar para sa iyo sa bahay. CJ, hayaan mo. Hindi ko naman talaga balak bumalik. At yung tambak mong kalat na iyon, sinunog ko lahat para hindi ko na makita at masuka. Hoy, miss, saan ka pupunta? Isasakay ka namin. Ano nang gusto nyo? Wala, gusto lang makipag-usap sa'yo. Huwag kayong lalapit o sisigaw ako. Napakalayo ng lugar na to, wala ring makakarinig kung sisiga ka. Sige, tumakbo ka pa ng mabilis. Tulungan nyo ako, please, tulungan nyo ako. Anong nangyayari? Tulungan nyo ako, pakiusap, tulungan nyo ako. Anong ginagawa mo? Lolo, pakialamero ka. Aray, mali kami, mga salot, umalis kayo. Ikaw pala? Saan ka pupunta? Pwede kitang ihatid. Hindi na kailangan. Salamat, sasakay na lang ako ng taxi. Ang tagapagmana ng mga Yang. Noong araw, napakasikat ng pamilya Yang. Tumulong pa sila sa amin 6 na taon na ang nakalipas. Salamat sa kanilang pagtulong. Nakaraos kami sa malaking problema.
Sayang lang at naaksidente sila. Sundan mo siya. Lito, kailangan mo ba akong makausap? Ha, Yvonne. Tara, pasok ka. Umupo ka. Hoy, Yvonne. 2 buwan ka na rito, di ba? Anong plano mo sa hinaharap? Siyempre, plano kong magtagal at umunlad sa kumpanya. Umunlad. Kung gusto mong umunlad, kailangan mong maintindihan kung paano gumagana ang mundo. Lito, mag-ingat ka sa sarili mo. Yvonne. Makinig ka na lang ng mabuti. Bibigyan kita ng 10 beses ng sahod mo. At wala ka nang gagawin. Lito, hindi ka ganyan noon. Nagkamali ako sa'yo. Noon. Pabor lang yun sa kapatid mo. Pero sabi ng pinsan mo ngayon, hindi ka na parte ng pamilya Queen. Gusto mong tumakas? Akin ang buong kumpanyang ito. Sa tingin mo saan ka pupunta? Lito. Mukhang abala ka. Lito. Mukha kang abalang-abala. Binata Carlo. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Nasa lugar lang ako, at naalala ko ang ating kasunduan. May ilang puntos na kailangang idagdag. Sige. Para sa ganoong kaliit na bagay, pwedeng magpadala ka na lang ng mensahe sa susunod. Hindi mo na kailangang personal na pumunta. May mga bagay na kailangan talagang ikaw mismo ang humawak. Patingin nga ako ng kasunduang yan. Oo nga pala. Heto ang kasunduan, Binata Carlo. Nakilala ko na ang dalagita bago. May kailangan akong pag-usapan sa kanya. Hindi ka naman magkakaproblema, di ba, Lito? Oh, Binata Carlo. Sige, mauna ka na. Tara na. Binata Carlo. Dito ka nakatira? Bakit mo ako dinala sa bahay mo? Bata, sinagip na naman kita. Paano mo ako pasasalamatan ngayon? Ako, Pwede mo bang ikwento sa akin ang nakaraan mo? Ganun ba? Pagkatapos ng aksidente ng magulang mo, 6 na taon na ang nakalipas. Naninirahan ka na sa tiyahin mo. pero hindi naman sila mabait sa akin. Pero tinanggap pa rin nila ako. So ang pagkawala ng memorya mo, nangyari iyon pagkatapos ng aksidente ng magulang mo. Mula noon, wala na akong maalala. Dahil wala ka namang ibang pupuntahan ngayon, dito ka muna tumigil at magpahinga. Pag nakapagdesisyon ka na, saka natin pag-isipan ang susunod mong gagawin. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil nagkita na tayo dati. Alam mo ang nakaraan ko. Pagkatapos noon, tinulungan kami ng pamilya mo. Matagal na yon, hindi ko na maalala ang mga detalye. So tinutulungan mo ako dahil sa utang na loob. Pero hindi lang yon. Iba ka noon. Malalim ang naging impresyon mo sa akin. Sobrang nagpapasalamat pa rin ako na iniligtas mo ako. Aalis ka na ba? Gabi na, dito ka na lang magpahinga. Nasa 2 palapag ang kwarto ng bisita. Bukas ng umaga, papahatid kita sa driver ko. Mahirap kumuha ng taxi dito. CJ, Alam mo na ang gagawin. Ano ang plano para kay Yvonne? Gaano kalaki ang nalaman mo tungkol sa kanya? Bahagya lang. Kakatapos lang niyang mag-aral. Nagtatrabaho rin siya sa disenyo ng alahas. Matagal na siyang nahihirapan sa pamilyang Queen. Parang nakadepende lang siya sa awa ng iba. At ano naman ang kinalaman ni Lito? Bagong impormasyon. Ang pag-target ni Lito kay Yvonne ay utos ng mga Queen. Kumakalat na ang chismis ni Wanda sa industriya na itatakwil niya si Yvonne. Ang mga Queen, isang maliit na pamilya, may lakas ng loob manggulo. Umalis ka dyan. Hindi kami nag-hear. Yvonne, tama ba? Ito ay isang kumpanya ng disenyo ng alahas. Nakita namin ang iyong resume online. Naghahanap ka ba ng trabaho? ako nga. Kumusta? Narito ako para sa interview para sa posisyon ng designer. Ikaw siguro si Victoria. Kilala mo ako. Siyempre. Isa kang tanyag na designer sa bansa. Idol ko. Ikaw ay bagong graduate lang sa kolehiyo. At halos wala kang portfolio. Sino ang nagpadala sa iyo rito? Pumasa sa isang nangungunang universidad. Buong scholarship. Sa totoo lang, humanga ako sa iyong mga credential.
Pero ang aming departamento ay hindi nag-hire para sa posisyong iyon. Sino ang nag-ayos para pumunta ka rito? Ako. Ano ang problema? Kay Ana. Tama, ako ang nagdala kay Ivona sa kumpanya. Pero ngayon, nagsisisi ako. Kaya maaari ka nang umalis. Sa tingin mo nakakatawa ito. Ano kung, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Na magpakawala ka, o hindi ka magkakaroon ng patutunguhan. Kung siya ay tatanggapin natin o hindi, desisyon yan ng kumpanya natin, di ba? Di naman sigurado. Di ba dapat ikonsulta mo muna sa boss mo? Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin ng ganyan. Ano naman kung sikat kang designer, wala kang karapatang magpasya. Hoy, to. Masayang-masaya ka ba nang matanggap yung tawag para sa interview? At ngayong nalaman mong di para sa'yo ang trabahong ito. Sobrang sakit, no? Walang trabaho, walang matitirhan, walang tutulong sa'yo. Paano ka mabubuhay sa lungsod na ito? Dapat mong isipin ang maging alipin ko. Kahit papaano may makakain ka. Kung sino man ang gustong maging alipin mo, hayaan mo sila. Usog, itago mo na lang iyang kapalaluan mo. Wala iyan sa harap ko. Maging alipin mo ako. Baka sakaling mabuhay ka pa. Kung hindi, tapos ka na. Miss Victoria, pasensya na at nagdala ako ng abala sa'yo. Teka. Itong kumpanyang ito na puno ng lason. Ayoko na rin dito. Sumasali ka rin ba sakin? Sa industriyang ito, walang nakakalampas sakin. Paano naman ako? Chairman. Johan, kasali ka rin ba sa gulo na ito? Hindi ba ito ang panganay na anak ng pamilya Quinn? Wala kang pakialam sa mga usapin ng aming kumpanya. Si Ivona ay kapatid ko. Kaya nga, negosyo ng pamilya ko rin ito, sa palagay ko. Lene, kung gayon, asikasuhin mo ang negosyo ng iyong pamilya sa inyo. Kaya, laban ka rin sa akin. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Hindi ko magagawa. Paano ko naman kayang tutulan ang pamilya Quinn? Ngunit ang maliit kong establishmentong ito, ay hindi magtitiis ng iyong kapalaluan dito. CJ, bibigyan kita ng mukha. Titingnan natin ito. Tagapangulo, ano ba ang... Napakaganda. Napakaganda. Ano namang maganda roon? Guro, paano naman ako? Maghanda ka at pumasok sa trabaho. Salamat, Guro. Ang gulo talaga ng lahat ng ito. Nayos na ba ang lahat? Mga maliliit na issue lang. Ikinararangal kong makatulong kay Ginoong Carlo. Naghirap ka. Walang anuman, kaya si Ginoong Carlo at ang babaeng ito. Johan, ikaw ay isang bihasang manlalaro. May mga salitang hindi dapat manggaling sa iyong bibig. Tama si Tito Jose. Nagsalita ako nang wala sa lugar. May isa pa akong bagay na dapat banggitin. Itong batang babae, huwag mo siyang pabayaan na maapi. At saka, may mga bagay na hindi dapat niya malaman. Basta huwag mo lang siyang hayaang malaman. Kung hindi magiging masaya si Ginoong Carlo. Sigurado, sigurado. Lara, bakit bigla ka na lang umuwi? Hindi ka pa ba nakakapagtapos? Narinig kong naghiwalay kayo ni Crispin. Nag-alala ako sa'yo. Natatakot ako baka may gawin kang hindi maganda. Siyempre naman hindi. Ako ang umaayaw sa kanya. Sabi ko sa'yo, hindi maganda si Crispin. At ngayon, nagkakasama na sila ni Wanda. Nga, may isa pa akong sasabihin. May narinig ako sa kaibigan kong nasa industriya ng alahas. Si Wanda ngayon, hayagan, ay pinipigilan ang ibang kumpanya ng alahas na kunin ka. Gusto talaga niyang ipitin ako. Pero nakahanap ako ng trabaho. Ayos, congratulations. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang maghirap pa. Kung sasabihin ko lang sa pamilya ko, makukuha ko para sa'yo ang kahit anong trabahong gusto mo. Lara, wag mo iyang gawin. Gusto kong umasa sa sarili kong kakayahan. Ivona, ganyan ka talaga. Ang ganda-ganda mo. Ang daming lalaking may gusto sa'yo noong nasa eskwelahan tayo. Kung binigyan mo lang ng pagkakataon ang isa sa kanila, hindi ka mag-aalala tungkol sa trabaho ngayon. Sa halip, pinili mo pa si Crispin. Hayaan mo na, uminom na tayo. Lara, salamat. Ano nang pinasasalamatan mo? Ituturing mo pa ba akong matalik mong kaibigan o hindi? Ikaw ang matalik kong kaibigan. Ivona, huwag mo akong iwan. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Bitawan mo ako. Tapos na tayo. Crispin, mag-ingat ka sa asal mo.
Ivona, alam kong nagkamali ako. Pansamantala lang yon kasama si Wanda. Mahal na mahal kita, Ivona. Yvonne, pasensya na at nahuli ako. Juan. Ivona, sino ito? Ang gwapo niya. Nasaktan ka ba? Hindi. Tara na. Saan tayo pupunta? May pupuntahan ka ba? Ako. Tara na. Uwi na tayo. Sino ka? Bitawan mo siya. Ivona, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahal na mahal kita talaga. Alam mo nang eksakto kung paano mo ako trinato. Ivona, ayoko talagang mawala ka. Crispin, sinabi ko na sa'yo dati. Tapos na tayo. Ivona, hihilingin ko sa'yo sa huling pagkakataon. Iniwan mo ba ako dahil kay Wanda? O dahil sa kanya? Ikaw si Crispin, alam mo kung sino ako. Bitawan mo ako ngayon, ikaw. Hindi ka karapat-dapat. At ano ka ba sa totoo lang? Huwag kang magpakatapang sa akin. Tumahimik ka. Ganito pala kumilos ang pangalawang anak ng pamilyang Yang. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako, pero habang nandito ako, hindi kita hahayaang guluhin si Ivona muli. Tara na, Ivona. Sandali. Ivona. 3 taon na tayong magkasama. Ganito na lang ba talaga ang katapusan natin? Paulit-ulit mong sinasabing 3 taon na tayo. Pero masasabi mo bang totoo, sa loob ng panahong iyon, hindi ka kailanman gumawa ng ibang bagay na makakasakit sa akin? Ako. Wala akong pakialam sa lahat ng chismis. Nagkunwari akong hindi ko sila nakikita. Pero ngayon, harapan ko na itong nakikita. Wala akong pakialam kung kailan kayo nagsimula ng pinsan ko. Pero ngayon, tapos na talaga tayo. Crispin, isa kang asong hindi mapigilang kumain ng tae. Nagtataka ako. Kaya pala yung malandi, nakakuha ng kung sinong lalaki. Ivona, maghintay ka lang. Tatlong beses na kitang iniligtas. Hindi kasama iyong ngayon. Kahit wala ka, tutulungan ako ni Lara. Juan, may sinabi ba si Tito Jose kay Lara? Umalis na lang siya nang walang paalam. Nakipag-ugnayan ako sa pamilya niya. Sinundo siya ng pamilya niya. Kilala mo ba pamilya niya? May negosyo kaming transaksyon. Huwag na nating pag-usapan ng iba. Wala ka bang trabaho? Nakikinig ka sa amin? Sa lakas ng boses ni Lara, sinong kailangang makinig? Hindi ako nakikinig. Sa totoo lang, sinabi sa akin ng mga tauhan ko, mukhang gusto ka ng pinsan mong patayin. Dati kasi akong nakatira sa kanila, kaya. Ganun ba talaga? Parang ganun. Juan, tiningnan ko na yan. Pero dahil matagal na yon, maraming detalye ang maaaring nawala na. Yun lang ang kailangan ko. Akala ko nga. Inanunsyo ng mga queen na magre-restructure sila ng kanilang mga shareholder company. Pero may nakatagong dahilan sa likod nito. Juan, napakabata mo pa noon. Baka dapat tanungin mo ang matanda. Sarili kong problema ito. Ako na ang bahala. Parang may naaalala ako. Pero hindi ko lang mahagilap. Kung hindi mo maalala, huwag mong pilitin. Ako na ang bahala. Hindi. Problema ko ito. Ako ang haharap dito. CJ, uwi na tayo. Para sa iyo ang kwartong ito. Dito ka na lang tumira. Sandali lang. Sino ka ba talaga? Sino ka talaga? Malalaman mo kapag tamang panahon na. Hindi mo ba masasabi ngayon? Bakit ang bait-bait mo sa iba? Pero sa akin, ang lamig mo. Alaynan. Sige, huwag mong isipin ng sobra. Magpahinga ka ng maaga. Tingnan mo kung sino ang bumalik pagkatapos magdamag sa labas. Wanda. Abala ako kahapon, nag-overtime buong araw. Kung gayon, maligo ka at magpahinga. Bakit amoy bruha? Bakit amoy bruha? Wanda. Huwag mong sabihin na pumunta ka para makita ang bruha na iyon. Hindi. Paano ko magagawa? Magkakasala tayo sa susunod na buwan. Tulad na napagkasunduan natin dati. Ilipat ang mga negosyong iyon sa pamilyang Kiana. Maaari kang manatiling playboy, wala akong pakialam. Pero kung makikipag-ugnayan ka ulit sa bruha na iyon, pupunitin ko ang bibig mo.
Ivona, nasaan ka na? Huwag mong sabihing nasa bahay ka ni Carlo. Then, makinig ka, Ivona. Kagabi, pagkatapos akong sunduin ng pamilya ko, paulit-ulit kong tinanong kung sino ba si Carlo. Pero ayaw talaga nilang sabihin sa akin. Pero parang napaka-impluential niya. Lara, hindi ba masyado kang nag-iisip? Saka, ito pa. Ang pamilya ko, ay hindi ako sinisigawan dahil sa pag-uwi ko ng palihim. Binigyan pa nga nila ako ng maraming baon. At sinabing makisama ako ng mabuti sa iyo. Ivona, ano ba ang kwento tungkol kay Carlo? Kailan kayo nagsimula? Nagkita lang kami ng hindi sinasadya. Hindi kami. Hindi pwede. Ang gwapo-gwapo niya, bata at mayaman. Huwag mong sabihing tinanggihan mo rin siya. Ilang beses pa lang kami nagkikita. Anyway, kailangan kong umuwi mamayang hapon. Ipinabuok na ng pamilya ko ang tiket ko. Gusto nilang magmadali akong bumalik at tapusin ang pag-aaral. Magkita tayo para mag-lunch. Sige, maganda yan. See you soon. Umalis na siya. Umalis na siya. Sige, mag-ayos ka na ng mga kailangan. Hindi niya dapat malaman kailanman. Opo, sir. Ivona, makinig ka. Si Juan ay hindi talaga simpleng tao. Lara, pwede ba sumama ka sa akin para maghanap ng matutuluyan? Sa totoo lang, pwede ka namang. Lara, ayokong mabuhay sa awa ng iba. Sumama ka na lang sa akin para maghanap ng matutuluyan. Aray, Hoy, tingnan mo kung saan ka pupunta. pasensya na, pasensya na. Ayos ka lang ba? Saan ba kayo pupunta at nagmamadali? Nagmamadali kaming maghanap ng maupahan. Hoy, anong pagkakataon? Inuupahan yung bahay ko. Talaga? Anak, maganda talaga yung bahay ko. Kung hindi lang ako nagmamadaling mag-abroad, di ko kailangang magmadaling magpaupa. Wow, ang laki ng lugar na ito. Ang ganda talaga, pwede ka na talagang lumipat ka agad. Magkano ba ang renta kada buwan? 800. Ang mahal. Paano kung 500? 500. Ang lambot at komportable ng kama na ito. Wow, ang gaganda ng lahat ng kasangkapan dito. Malamang maganda ang taste ng may-ari. Wow, Ivona. Ang kwartong ito, siguradong mahigit 27,500 pesos ang halaga. Kung ipapaarkila mo ito sa iba, kaya mong kumita ng 137,500 pesos kada buwan, madali lang. Ikaw, isang mayamang dalaga, kailan ka pa naging magaling sa mga numero? Saka, sinabi na ng tita na bawal ang magpaarkila. Nagsasalita lang ako ng malakas. Ang mura naman. Teka, may kailangang catch dito, di ba? Tiningnan natin ang kanyang V. Pumirma tayo sa kontrata. Okay lang siguro, di ba? Ang pinaka-importante ngayon ay umalis sa tinitirhan ni Juan sa lalong madaling panahon. Binubuli ka ba niya o ano? Hindi naman. Hindi komportable ang tumira sa bahay ng iba. Ivona, magkakaroon na tayo ng sariling lugar mula ngayon. Wala nang iisipin patungkol sa nararamdaman ng iba. Pagkalipas ng ilang buwan, pagkatapos kong graduate at bumalik, titira na rin ako dito kasama mo. Mukhang maganda. Sige, boss. Usapang tapos na. Ang yaman-yaman mo talaga. Itatakda ng pamilya mo ang trabaho mo pagkatapos ng graduation. Ayoko nang itakda nila ang kahit ano para sa akin. Gusto kong gawin ang mahal ko. Ikaw naman, Ivona, ano-ano ang magagawa ko? Magtatrabaho na lang ng mabuti at kumita ng pera, yata. Hindi ba gusto mong isulong pa ang relasyon mo kay Juan? Pwede bang tumigil ka na? Minsan, talagang hindi ko matiis ang ugali mo. Hindi mo alam kung paano magpakita ng inisyatiba. Uwi na ako. Samahan na lang kita palabas. Lara, mamimiss talaga kita. Miss na miss din kita, Ivona. Alagaan mo ang sarili mo hanggang sa makabalik ako. Esan. Pasensya na, young master. May problema si Ivona. Anong nangyari? Sinugod si Ivona. Paano mo siya ipinagtanggol? Okay ka lang. Ipinagtanggol ako ni Tito Jose. Natakot ako ng husto. Nagmamadali akong tumawag sa binata. Naging pabaya ako. Hindi naman gaanong malalim ang sugat. Magpa-ospital ka na. Alam mo kung sino ang gumawa nito? Hindi pa. Pero nakita ko ng mabuti ang mukha niya. Pwede nating imbestigahan. Malinaw ang target niya. Naka-target ito sa border area ng Yanzi. Ano sa palagay mo, Ivona?
Hindi ko alam, pero wala na akong maisip na iba pa. Wanda, Sige, nakuha ko na. Senyor, yung mga lalaki na umatake kay Ivana ay nahuli na. Umamin na sila. may kailangan po ba akong gawin? Hindi gusto kong ako ang humawak nito. CJ, kung ano ang gusto mo, kung kailangan mo ako, kaya kong gibain ang mga queen anumang oras. Hindi ko talaga kailangan. Ano na iniisip mo? Naghanap ako ng apartment ngayon. Nakahanap ako ng lugar na perpekto at napakamura. Isa kaya itong bitag ni Wanda? Malamang hindi. Kung may gusto siyang gawin sa'yo, susundan ka lang niya, hindi na kailangan ng masalimuot na plano. Totoo yon. Naiintindihan ko. Ang haba ng araw mo. Umuwi ka na at magpahinga. CJ, Senyor, kung ganyan ang sasabihin mo, aalis ulit si Ivana. Ramdam kong gusto mo talaga yung babae. Hanggat hindi niya ako talaga tinatanggap. Hindi niya tatanggapin ang pagiging nandito. Sa huli, aalis din siya. Base sa sinabi mo, hindi naman masyadong malala ang mga sugat mo. Balik ka sa trabaho bukas. ito ang desk mo, Ivona. Ito si Lilia. Isa siya sa pinakamay karanasan naming empleyado. Kung may tanong ka, sa kanya ka lang magtanong. Lilia, kung may mga proyekto ka, isama mo si Ivona. CJ, may order tayo para sa engagement ceremony. Kailangan nila ng disenyong necklace. Sige, makipagtulungan ka sa kanya, Ivona. Tingnan mo kung may magagandang ideya ka. CJ, gagawin ko. Well, Ivona, magkasamahan na tayo ngayon. Inaasahan kong makatrabaho ka. Huwag mong sabihin yan. Ako dapat ang nagsasabi niyan sa'yo, Lilia. Tara, ipaalam ko sa'yo ang mga kailangan ng client. Ns Victoria. Tawagin mo na lang akong Victoria. Kumusta na? Victoria, naiintindihan ko na ang mga kailangan ng client. Magdidisenyo na ako agad. Mabuti. Mataas ang standards ng mga client na ito. Kaya seryosohin mo. CJ, Victoria. Nako, hindi ko alam kung paano siya naging napakaswerte. Nakapasok siya sa kumpanya mo ng ganoon. Ano ang dapat kong gawin? Bantayan mo muna siya. Ibigay mo sa kanya ang order ko sa kumpanya mo. Marami akong paraan para harapin siya. Narito ang mga dokumento tungkol sa pamilya Queen. Kasama rito ang mga detalye sa pagpapalitan ng mga yang. Gaya nga ng inaasahan ko. Bigla na lang silang sumulpot at nag-agaw ng kontrol. Ngayon, magulo na ang pamamahala ng mga Queen. Mukhang hindi na kailangang kunin ulit ni Ivana. Gusto niyang siya mismo ang humawak nito. Kung gayon, tiyakin na lang natin ang kanyang kaligtasan. At pagmasdan kung paano magiging ang mga pangyayari. Naiintindihan ko, Ginoo. Victoria, tapos ko na ang mga disenyong sketch. Ang bilis naman. Natapos mo sa loob lang ng 2 araw. Ikaw lang ang gumuhit ng lahat ng ito. Batay sa mga pangangailangan ng kliyente na ibinigay sa akin ni Lilia. May nagawa ba akong mali? Hindi. Perpekto ang mga disenyong ito. Kahit ako ay medyo humanga. Kaya, bukas ay weekend na. Sa Lunes, magsiset up tayo ng meeting kasama ang kliyente. Sigurado akong magugustuhan nila ito. CJ, Victoria. Nandito ka na pala, Ivana. Hindi pa ba nakakauwi si Juan? May lakad siya ngayong gabi. Baka sobrang late na siya. Pwede ba akong gumamit ng study? Sabi niya, pwede mong gamitin ng kahit ano dito. Sige, salamat. Paano ka naglalakad ng walang ingay? Masyado ka lang kasing nakatutok. Ang tagal mo nang nagtatrabaho. Magpahinga ka muna. CJ. Wow, kaya mo palang gumawa ng design drawings? Ginawa ko lang to nang hindi ka nagpapaalam. Ang galing ng mga drawing mo. Ang ganda ng pagkakastandardize ng lahat ng data. Matatapos ko yung natitira sa weekend. Sige, aalis na ako papunta sa kumpanya. Mabait ka habang nandito ka sa bahay. Ano nang ibig mong sabihin, mabait? Ano? Nawawala. Nandoon mismo yon kanina. Malapit nang dumating ang kliyente. Ano nang gagawin natin? Titingnan ko ang footage ng Kithis. Tingnan natin kung sino talaga ang kumuha. Tiningnan ko ang footage ng Kithis noong weekend. Bura na lahat. Ano? Sabi ko na may kumukulo. Aalamin ko kung sino ang nagpapahamak sa kumpanya. Wow, ang ingay dito. Ang saya-saya. Ano nang ginagawa mo rito? Ako ang kliyente mo. Ba't hindi ako pwedeng pumunta? Para sa'yo yung kwintas na iyon. Ano?
Narito ako para makita ang draft ng disenyo. Nasaan na? Kiana, may problema sa design sketch. Baka hindi matapos ngayon. Ba't mo ako pinapunta? Napakahalaga ng oras ko. Sino ang designer? Si Miss Kiana. Ako si Kiana. Ah, ikaw pala. Dapat alam ko na. Sino pa ba ang gagawa ng gano'n ng kalokohan? Ano nang gagawin mo tungkol dito? Kiana, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Madali lang yan. Hindi ko na kailangan ang kompensasyon nyo. Tanggalin nyo na lang ang may pananagutan. Baka hindi yan angkop. Ano nang hindi angkop doon? Kung hindi nyo sila tatanggalin, maghahabla ako sa inyo dahil sa paglabag sa kontrata. Maliban kung ipapakita nyo sa akin ang disenyo ngayon din. Gusto mong makita ang mga disenyo? Ibibigay ko sa iyo, Ivona. Baka wala kang makikitang mga sketch, pero meron akong kumpletong blueprint at datos ng disenyo. Natapos mo ang mga disenyo sa isang weekend lang. Gusto mong makita ang mga disenyo, di ba, Kiana? Kung hindi ka nasisiyahan, sabihin mo sa amin. Gagawa kami ng mga target na rebisyon. Kung walang problema, pakirespeto naman ang kontrata. Bless you. Swerte mo ngayon. Sa susunod, ingatan mo ang iyong mga gamit. Salamat sa kooperasyon mo, Wanda. Kung wala ng problema, simulan na natin ang produksyon. Bless you. I-print mo agad ang disenyo para mapirmahan niya. Ano ba ang silbi mo? Hindi mo pa magawa ang simpleng trabahong ito. Wanda, wala talaga akong magawa. Hindi ko inaasahang kukunin niya ang disenyo at matatapos niya ito. Hindi tayo mahuli dahil walang surveillance. Sa susunod, kailangan mong paalisin ang babaeng yon sa kumpanya. Opo. Wanda, mukhang determinado kang labanan ako hanggang sa dulo. Pero pasensya ka na, hindi na ako yung madaling utu-utuin mo. Sinusubaybayan talaga ako ni Juan. Plano ko sanang ipakita ito sa iyo mamaya, kaya hindi ko muna itinago. Totoo ba ito? Lahat ng pag-aari ng pamilya Quinn ay sa pamilya yang talaga ng galing. Akala ko talaga ako'y inampo ng pamilya Quinn. Paano nila nagawa ito? Juan, ano ang dapat kong gawin? Dapat ko bang bawiin ang mga pag-aari ng aking mga magulang? Noon pa man, perpektong natakpan na nila ang kanilang mga bakas. Lahat ay ginawa ng legal. Bukod pa riyan, ang pamilya Quinn ay hindi na ang pamilya Yang. Hindi sila magaling magpatakbo ng negosyo. Ginulo nila ang lahat. Kahit mabawi mo yon, hindi na gaano magiging kapaki-pakinabang. Pero pinaghirapan ng aking mga magulang ang kayamanang iyon. Kung nakatingin ang iyong mga magulang mula sa langit, siguradong sasabihin nila ito sa iyo. Ano? Ikaw ang pinakamahalagang kayamanan nila. Juan, bakit ang bait-bait mo sa akin? Matagal na kitang gusto. Mula pa noong unang beses kitang makilala, 6 na taon na ang nakalipas. Noon, nasa krisis ang Chase Group. Ang pamilya mo ang sumaklolo sa pamilya namin. Noong nakita kita sa hotel, ang iniisip ko lang ay magbalik ng utang na loob. Pero habang mas nagkakasama tayo, napagtanto kong nahulog na ang loob ko sa'yo. Doon na ako nahulog sa'yo. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Magpahinga ka muna. Juan, ikaw ang nanamantala sa sitwasyon. Congratulations, Ivona, sa unang deal mo. Kay Ana, nasettle na ng kliyente ang huling bayad. Ivona, ang komisyon mo ay $100,000. Ganoon karami? Personal na nag-utos ang chairman. Dahil sa magaling mong performance, napagpasyahan niyang ibigay sa iyo ang pinakamataas na bonus. Ivona, mataas ang tiwala sa iyo ng chairman. Salamat! Magpupursige pa ako. Ako ang manlilibre ng dinner mamaya para sa lahat. At tungkol sa ninakaw na company design drafts. Lilia, dahil matagal ka ng empleyado dito, ipunin mo na ang mga gamit mo. Hindi na maghahabla ang kumpanya. Umalis ka na. Victoria, hindi ako iyon. Pinagtatakpan mo pa rin? Hindi gagawa ng desisyon ang kumpanya kung wala kaming solidong ebidensya. O gusto mo ng subwena sa korte? Victoria, paano mo nalaman na si Lilia? Alam mo, nababahala ang chairman sa sitwasyon mo, kaya pinapatingnan niya ang call logs ng mga empleyado.
Nalaman namin na nitong mga nakaraan, palagi na lang tumatawag si Lilia kay Wanda. Kaya halos kumpirmado na iyon. Ang relasyon mo kay Wanda, ganoon ba talaga kagrabe? Victoria, pasensya na sa abala. Ako na ang bahala sa problema ko. May impluwensya si Wanda sa industriya. Kailangan mong mag-ingat. Naiintindihan ko. Salamat, Victoria. Tagay, congratulations, Ivona, sa unang deal mo. Salamat, Victoria. Yevana, ang galing mo. Sa unang subok pa lang, talagang top of the class ka. Nakapasok siya sa kolehiyo dahil sa rekomendasyon at nakatanggap siya ng buong scholarship kada taon. Juan, Hindi ka ba masaya na makita ako? Wow, Yevana, boyfriend mo ba ito? Hindi ako makapaniwala na may boyfriend kang ganito kagwapo. Itinatago mo pala siya. Salamat sa inyong lahat sa pag-aalaga kay Ivona. Itos natin. Yevana, ano ang trabaho ng boyfriend mo? Ilang taon na siya? Mukha siyang napakabata. ano ang gagawin ko? Wala akong alam sa mga ito. Ang tagal na nating magkasama, pero hindi ko siya kilala. Medyo nahihiya lang si Ivona. Naghanda ako ng mga regalo para sa inyong lahat. Kaya, Tito Jose. Victoria, ito ay para sa'yo. Sinabi sa akin Ivona kung gaano mo siya inalagaan. Sinabi ko ba iyon? Paborito kong brand ng makeup ito, pero baka wala na ito sa merkado. Special na edisyon ito mula sa manufacturer. Ang galing naman, pero ang mamahal ng makeup na ganito, dapat ibigay mo kay Ivona. Ayos lang, may regalo ako para kay Ivona. Victoria, napakamahal ba nito? Siguro kasing halaga ng bonus ni Ivona. Ivona, ito ang regalong inihanda ko para sa'yo. Salamat sa pagiging nandyan. Ito ay, Ivona, ito. Ay gawa ng sikat na Italian designer, na si Colombo, ang kanyang nag-iisang gawa noong 2000. Glimpse of the century. Nang ibigay ito sa akin ni Colombo, paulit-ulit niyang sinabi sa akin na kailangan kong humanap ng angkop na may-ari nito. Sa tingin ko, nakita ko na siya. Sige na, mag-selfie tayo. Gamitin mo yung phone ni Ivona. Pwede rin yung sa akin. Dapat umalis na tayo. Paalam. Kaya, tatanggapin mo ba ako? Pag-iisipan ko muna. Umuwi na tayo. Natutulog ka na ba, Ivona? Hindi pa. Pasok ka. May problema ba? Parang hindi ka masaya ngayong gabi. Wala, masaya ako. Ngayon lang ako naging ganito kasaya. Ano ng problema? Naiisip ko lang yung mga magulang ko. Sana makita nila ako ngayon. Siguradong masaya sila, pero hindi ko na maalala kung ano itsura nila. Salamat, Juan. Huwag kang mag-alala. May 3 salita pa akong gustong marinig. Hindi ko pa rin maiwanan ang usaping iyon. Tungkol pa rin sa pamilya mo. Talagang nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong mo. Pero may mga bagay na mas gusto kong gawin ng mag-isa. CJ, susuportahan kita. Kung kailangan mo ng anuman, sabihin mo lang sa akin kahit kailan. CJ, Yevona, pinapanta ako ni Juan para sunduin ka. nasaan si Juan? May banquet ang binata ngayong gabi. Dinala ko ang iyong evening gown. Tito Jose, gusto kong pumunta sa isang lugar. Saan? Para makita si Wanda. May mga bagay na kailangang ayusin. Wanda, may itatanong ako sa'yo. Ano nang akala mo, karapat-dapat kang narito? Ang pamilya Queen ba ang dating pamilya Yaong? Bless you. Yun pala ang gusto mong malaman. Ang mga Queen ay Queen, at ang mga Yaong ay Yaong. Wala talaga itong kinalaman sa'yo. Sige, itanong ko na lang ang may kinalaman. Ang bahay na tinitirhan mo ngayon, bahay ba ng mga magulang ko? CJ, ulitin ko sa'yo, wala talagang kinalaman sa'yo ang mga King. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Umalis ka rito. Akin ang mga paa ko. Pupunta ako kung saan ko gusto. Sagutin mo ang tanong ko. Guardia, wala siyang imbitasyon. Paalisin niyo siya. Kasama niya ako. Ikaw ang dapat paalisin. Ikaw pala. Ikaw pala. Kaya pala. May kasama ka. Nandito ako para humingi ng hustisya. Hindi ko kailangan ng sinumang tumulong sa akin. Bless you. Hustisya. Ano hustisya?
hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na legal na minana ito ng pamilya Quinn. Isang hamak na babae tulad mo, at itong hamak na lalaki ay wala kayong magagawa sa akin. Wanda, ulitin ko. Personal na usapin natin ito. Walang ibang involved. Leslie, personal na usapin. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Wala akong magagawa sa iyo. Tama ka. Pero balang araw, magbabayad ka sa ginawa mo. Ha? O, pakiusap. Inalagaan ka ng pamilya Quinn sa lahat ng mga taong ito. Para sa wala, dapat aso na lang ang inalagaan namin. Ikaw, anong lakas ng loob mong manuntok sa akin, putang ina? Umalis ka na, wala kang lugar dito. Hindi tama yan. Ako ay isang pinarangalang bisita na inimbitahan ni Johan mismo. Ganoon ba? Juan, bakit nasa labas ka pa? Pasok ka na. May nakatagpo akong maliit na problema. Inimbita mo ba ang dalawang ito? Kilala ko si Yaong. Master Yang dito. Anong magagawa ko para sa iyo, Juan? Paalisin mo sila. Narinig mo ang sinabi ng lalaki. Paumanhin sa hindi magandang pagtanggap. Anong ibig mong sabihin? Ang pamilyang Yang. Guardia, samahan mo sila palabas. Ganoon pala kalakas ang impluensya mo, Juan. Siyempre, pagkatapos ng lahat, si Young Master Juan ay ang tagapagmana ng pinakamaimpluwensyang pamilya sa lungsod. Dito, mga Ginoo. Ang tagapagmana ng pinakamaimpluwensyang pamilya. Pasok na tayo, Ivona. Ivona, Sa tingin ko, lalampasan ko na lang ito. Medyo pagod ako. Dapat na akong umuwi. sige, ingat ka sa pag-uwi. Pahatid ka na lang kay Tito Jose pauwi. Tito Jose. Opo, binata. Tito Jose, totoo bang si Juan ay galing sa tinatawag na unang pamilya? Well, sinabi sa amin ni Juan na huwag magtismisan tungkol dito, pero dahil nabanggit ito ni Johan, pwede mo namang tanungin ng direkta ang binata. Ang unang pamilya. Aalis na po ako. Palagi kong inisip na si Juan ay isang mayamang binata lang. Hindi ko inakalang galing siya sa pinakamataas na pamilya. Ano ba ako para makasama ang isang tulad niya? Kahit na magkalapit ang aming mga pamilya noon. Ngayon, wala na akong halaga. Ay, Ivona. Paano kayo magiging magkasama? Siguro mas mabuting hayaan na lang. Ang aga-aga mo pa ring gising. Natapos ko lang yung trabaho ko. Tapos na yung salo-salo. Medyo boring na, kasi wala ka doon. Dumaan lang ako saglit tapos umuwi na agad. Nakasagabal ba ako sa'yo ngayon? Hindi naman. Dapat matulog ka na. Gabi na. CJ. Ikaw din, matulog ka na. Juan, Ano yon? mamaya. Samahan mo ako. Samahan lang. Huwag ka nang mag-isip ng malalim. CJ. Anong silbi mo sakin? Nasaktan ako. Walang kwenta ka. Ni hindi ka man lang nakaimik. Hindi mo naman kailangang patuloy na ganyanin siya. Sino ang ginaganyan ko? Siya ang unang nanira sakin. Hindi ka naman nag-iisip tungkol sa putang yan, di ba? Anong kalokohan yang pinagsasabi mo? Mabuti pang magpaliwanag ka. Kung hindi mo pa rin makalimutan yang putang yan, tapos na tayo. Halos mawala na ang mukha ko ngayon dahil sa'yo. Ano ba ang pakay ng batang iyan sa tabi ni Ivona? Kahit si Johan ay kailangang magpakita ng respeto sa kanya. Nagtanong-tanong ako sa daan pauwi. Mukhang malaking tao siya. Ang malaking tao na nahuli ng malandi na iyon ay pwedeng maging kabit lang. Tingnan natin kung gaano katagal niya iyan mapapanatili. Papasok sa trabaho. Maaari kitang ihatid. CJ, Ano ng problema? Parang malungkot ka. kahapon ko lang nalaman kung gaano kaprominente ang pamilya mo. Hindi yon mahalaga. Ang mahalaga ay nasa tabi kita. Talagang hindi tayo magkamundo. Napaka-extraordinaryo mo. At ako ay ordinaryo lang, walang kwenta. Huwag mong sabihin ang sarili mo ng ganyan. Para sa akin, ikaw ay natatangi. Ang pamilya mo, wala ba silang pakialam sa pag-aasawa ng may kayamanan? Wala akong pakialam sa ibang tao. Juan, tapusin na natin dito. Magmaneho ka. Ginoo. Si Ivona, siya. Magmaneho. Ivona, anong problema? Victoria. Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin. Victoria, sa tingin mo ba talagang importante ang pantay na estado? Gusto mo bang marinig ang kwento ko? Ikaw rin?
Ipinanganak siya sa mayamang pamilya. Samantalang ako, galing sa simpleng pamilya. Hindi ako sinang-ayunan ng nanay niya. Pero nagkatuluyan pa rin kami. Tapos ano, nung una, sobrang masaya kami. Pero habang tumatagal, magkaiba ang mga gawin namin sa buhay. At naubusan na kami ng mapag-usapan. At sa huli, naghiwalay na kami. Victoria, pinagsisisihan mo ba? Wala namang pagsisisi. Kung wala siya, mahihirapan akong makapasok sa mataas na lipunan. Kaya malamang magiging pareho ang mangyayari sa amin ni Juan. Hindi naman sigurado. May kakaiba naman sa kanya. Ano ba nang kakaiba sa kanya? Yung paraan ng pagtingin niya sa'yo. Ano naman yon? Wala pa akong nakitang sinuman na may ganoong tingin. Na napakatindi, lalo na sa ibang tao. Ramdam kong may nararamdaman siya para sa'yo. Ano naman? Tapos na kami. Talagang tapos na? Ganat. Ivona, bata ka pa. Mahaba pa ang daang tatahakin mo. Marami pang pwedeng mangyari, kaya dapat sundin mo ang puso mo. Sundin. Ang puso ko, eksakto. So, nandyan pa ba siya sa puso mo? Ayan, sundin mo ang talagang gusto ng puso mo. Salamat, Victoria. Alam ko na ang kailangan kong gawin ngayon. Binata, sigurado ka bang hindi mo kokontaken si Ivana? Gusto mo bang mawalan ng sahod sa buwang ito? Maghihintay pa ako ng kaunti. Babalik din siya. Hoy, Ivona, totoo bang naghiwalay na kayo? Ilang beses mo pa ba itanong, Chismosa? Hindi man lang siya nagtangkang pigilan ka? Napaka-proud niyang tao. Paano siya magmamakaawa para manatili ang isang tao? Sayang naman, yung pinakamayamang pamilya. Muntik ka nang maging dalaga ng pinakamayamang pamilya. Kahit nakasama ko siya, ako pa rin ito. Paano naman sa bandang huli? Wala na bang talagang pag-asa na magkasama kayo? Hindi ko alam yan. May sasabihin ako sa'yo. Yung pagkikita natin sa bar noong nakaraan, biglang umayos ng husto ang negosyo ng pamilya namin. Sabi sa akin ng pamilya ko, si Juan daw ang tumulong. Siguro dahil sa relasyon natin. Kaya kung makikipaghiwalay ako sa kanya, hindi naman maapektuhan ang pamilya mo, di ba? Ivona, ang bait-bait mo talaga. Unahin mo muna ang sarili mo. Sige, wag muna natin pag-usapan yan. Kailangan ko nang pumasok sa klase. Tito Jose. Ivana, ayoko sanang makaabala. Pero hindi maganda ang lagay niya nitong mga nakaraang araw. Madalas siyang sumpungin sa amin. Hindi naman siya ganyan dati. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Talagang nasaktan mo siya ngayon. Ano bang magagawa ko? Kahit na ayaw niyang makipag-ugnayan kami sa'yo, ramdam ko na mahalaga ka pa rin sa kanya. Pero magkaiba ang mundo namin. Hindi talaga mag-work. Para maging totoo sa'yo. Wala siyang naging girlfriend sa lahat ng mga taong ito. Sumuko na ang pamilya niya sa pag-asa. Pero magkaiba ang pamumuhay namin. Hindi mo ba nakikita? Binabagay niya ang buhay niya para sa'yo. Mula pa noong bata siya, hindi ko pa siya nakikitang magpakasakit para sa'yo ng ganito. Pero tapos na kami. Wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Nasa sa'yo na ang lahat. Pag-iisipan ko itong mabuti. Aalis na ako. Huwag mo siyang pagsasabihan na nagkita tayo. Hindi ko sasabihin sa kanya. Mabuti. Ivona, may paparating na design competition. Maraming sikat na designer ang pupunta roon. Inilista na kita. Victoria, sa tingin mo handa na ako. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Kung makikilala ka sa lahat ng mga designer na iyon, magiging successful ka agad. Victoria, susubukan ko. Walang susubukan. Inaasahan kong maganda ang kalalabasan. Base sa mga nauna mong gawa, kaya mong makipagsabayan sa kahit na sinong established na designer. Victoria, baguhan pa lang ako. Hindi naman ganoon kaganda. Huwag kang mahiya. Malapit na ang deadline. Hindi madaling tapusin ang isang piece sa maikling panahon. Kaya kalimutan mo muna ang ibang mga gawain. Mag-focus ka na lang sa competition piece mo mula ngayon. Salamat, Victoria. Hindi kita bibigyan. Napadaan ba si Carlo nitong mga nakaraang araw? Halos isang linggo na. Lara, Ivona, kailangan mong tulungan ako. Mabubuwag ang pamilya ko kung magpapatuloy ito. Hinay-hinay lang, ano nang nangyari? Kamakailan lang, nag-invest ang pamilya ko sa ilang proyektong real estate. Pero nagkaproblema sa mga loan mula sa bangko. Napakababa ng preseles kumpara sa inaasahan. Kung magpapatuloy ito, magkakaproblema ang cash flow namin. Paano ako makakatulong? Sabi ng pamilya ko, malamang dahil ito sa mga kilos mula sa panig ni Juan. Dahil kaya sa paghihiwalay ninyo. Paano niya nagawa yon? Pupuntahan ko siya ngayon din. Hoy, Juan. Kung may sasabihin ka, magkita na lang tayo ng harapan. Papapuntahin ko si Tito Jose para sunduin ka. Hoy, sandali, hello. Hello.
Juan, ikaw ba ang nasa likod ng kumpanya ng pamilya ni Lara? Kung hindi ka pa darating, talagang magwawala na ako. Kaya nagplano ka laban sa negosyo ni Lara para lang makita ako. Hindi ko sasabihin panloloko yon, kaunting diskarte lang. Pero hindi mo pa rin dapat sila pinabangkarot. Nakatiis pa sana ang pamilya niya ng 2 linggo, wala sanang naging krisis. Ang pagpapatawag ni Lara sa'yo ay paraan niya para matulungan ako. Kaya pareho lang kaming piyesa sa plano mo. 1 linggo ang pinakamatagal na kayang kong tiisin. Kung problema ng iba to, lumapit ka sana sa akin, dahil sobrang mabait ka. Juan, talagang magaling kang manloko. Ang sinumang pakakasalan ka balang araw ay siguradong mabibiktima. Ivona, ikaw lang ang gusto ko. Babalik ka ba? Hindi impossible. Pero may isa akong kondisyon. Sang-ayon ako sa kahit anong kondisyon. Sabihin mo sa akin kung paano mo inatake ang kumpanya ng pamilya ni Lara. Gusto mong matutunan para magamit mo laban sa mga queen. Wala akong maitatago sa'yo, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Kamakailan lang, namuhunan ang pamilya Yao sa 4 na proyekto ng real estate sa isang lugar. Maaari sana nilang mabawi ang pondo sa pamamagitan ng presale. Pero gumamit ako ng koneksyon at pinahinto ko ang plano nilang presale. Paano mo nagawa yon? Naglabas ako ng mga produktong pampinansyal na kaakit-akit. Sa lugar na yon sa ilalim ng pangalan ng pamilya Chase. Doon dumagsa ang mga spekulator. Ang perang balak nilang gamitin para bumili ng property o mag-invest napunta lahat sa mga account ko. Malayo sa inaasahan ang naging resulta ng presale. Pwede pa rin silang humiram sa bangko. Nang mapansin ni Eyaw na may mali, pumunta siya sa mga bangko para pataasin ang kanyang credit line. Pero naasikaso ko na yon. Sinabi ng mga bank manager na ako ang nasa likod noon. Kaya, alam na ng pamilya Yao ang dapat gawin. Matapos ang lahat ng ginawa mo. Para lang makita ako. Para sa'yo, walang imposible. Pero naisip mo na ba, napakalayo ng pinagmulan ng ating pamilya? Baka hindi tayo magkasundo sa hinaharap. Mahal kita, hindi mahalaga ang iba. Magkaiba man ang ating pamumuhay, kaya kong umayon sa'yo. Magkaiba man ang ating estado sa buhay, kaya kitang protektahan. At kung ano man pa ang hadlang sa pagitan natin, pawawalan ko yon. Ayoko nang sobra kang mag-effort para sa akin. Kapag nagpakasal na tayo, sana, nakarapat-dapat na ako sa'yo. Hindi mo na kailangang isipin yon. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Siyempre, kung may gusto kang gawin, laging nandito ako para sumuporta sa'yo. Juan, darating ba ang araw na mapapansin mong hindi naman ako ganun kagaling? Hindi ko masasabi para sa iba, pero para sa akin, ikaw ang pinakamagaling. Paano mo natiis na iwan ako? Alam mo ba kung paano ako nitong nakaraang linggo? Pasensya na. Gusto kong marinig ang 3 magkakaibang salita. Mali ako. Ay naku, Ano yon? kanina nung umalis ako sa opisina, nakalimutan kong magpaalam. Okay lang yon. Basta natapos mo ang trabaho mo, yun ang mahalaga. Nga pala, ganoon din ang sabi ni Victoria. May mga trabaho ka ba ngayon? May paparating na paligsahan sa disenyo ng alahas. Kailangan ipasa ang mga unang draft sa loob ng mahigit 10 araw. May ideya ka na ba? Gusto mong tulungan kita? CJ. Halika rito, Ivona. Victoria, ito ang disenyo ko. Pakitingnan mo. Ang sentro nito ay jade. Balak kong gumamit ng Mouton Fat Jade. Kailangan kong sabihin, para sa isang maliit na piraso ng alahas, nagawa mong magmukhang elegante at marangya. Kahanga-hanga iyan. Pero, Victoria, kung may alinlangan ka, sabihin mo lang. Ang mga hiyas at jade ang pangunahing uso sa pandaigdigang merkado. Ang paglipat sa Mouton Fat Jade ay mukhang medyo mapanganib. Maingat kung pinag-isipan ito, kumpara sa mga dalubhasa na nagtatrabaho sa alahas araw-araw. Kulang ang aking karanasan at kaalaman. Ang tanging paraan para magpatingkad ay ang kumuha ng ibang landas. Bukod pa riyan, ang jade ay nagiging mas karaniwan sa mga pandaigdigang eksibisyon ng alahas. Sa tingin ko, may pagkakataon pa ako. Totoo iyan. May iba pa ba? Ang balansing katangian ng jade ay mas naaayon sa silanganing estetika. Kung ang modelo ay magsuot ng formal na cheongsam, siya ang magiging sentro ng atensyon. CJ. Ivona, nainggit pa ako sa talent mo. Malalampasan mo ako sa sandaling panahon. Hindi naman ako ganoon kagaling. Huwag kang mahiya. Pag-aralan natin ito ng magkasama. CJ. Sa tingin ko, mas maiging bilugan ng kaunti ang bahaging ito. Ano sa tingin mo ang isang ito? Buong araw kang nag-aayos ng mga damit. Paano ako magiging pabaya sa sarili kong engagement party? May saysay pa ba kung sabihin kong maganda ito? Crispin, 3 taon kang nakikipag-hangout sa putang iyon. Pero ganito ka naka-impatient sa pagsusukat lang ng damit sa akin.
Pero kailangan kong sabihin, gusto ko talaga ang kwintas na dinisenyo ng malandi. Talagang hinahangaan ko ito. Hindi ba pwedeng pakalmahin mo ang relasyon mo kay Ivona? Pagkatapos ng lahat, pinsan mo siya. Impossible. Kung siya, malalaman na ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay konektado sa mga queen. Ano ang sinasabi mo? Nagtatrabaho ka pa? Kakapasa ko lang ng entry ko para sa contest. Hindi ako sigurado kung nakapasa ako. Pwede mo naman akong tanungin. Alam mo, Si Colombo, yung designer ng kwintas na binigay ko sa'yo. Iisa siya sa mga hurado. hindi ko kailangan ng padrino mo. At hindi mo naman kailangan yon. Pero seryoso, minamaliit mo ang sarili mo. Kung hindi ka man lang makalusot sa preliminaries, mas mabuting umatras ka na lang ngayon. So, ibig sabihin, nakapasa ako. Siyempre naman, nagtatanong tungkol sa'yo si Colombo. Mukhang gustong-gusto kanyang maging estudyante. Well, salamat lahat sa'yo. Salamat sa pagtulong sa mga detalye. Sayong-sayo ang konsepto ng disenyo. Magiging okay ka naman kahit wala ako. Salamat. Umaasa ako sa tatlong magkakaibang salita. Nandito na pala siya. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Ang formal naman natin, baka isipin ng mga tao, hindi tayo magkakilala. Nung binabalak mo yung masama sa akin, naisip mo ba yung relasyon natin noon? Anong pinagsasabi mo? Nandito lang ako para magbalita ng magandang balita sa'yo, ate. Anong magandang balita? Mag-i-engage na kami ni Crispin sa susunod na buwan. Dapat talagang dumalo ka. Huwag kang mag-alala, nandyan ako. Narinig ko, sasali ka sa paligsahan ng disenyo. Sa kakayahan mo, sumasali rin ang Queen Group namin, alam mo. Ikaw, marunong ka magdisenyo, kumuha ako ng 3 sa mga pinakamahusay na taga-disenyo sa mundo para sumali. Sa hilaw mong kakayahan, akala mo mananalo ka. Panaginip lang yan. Nagpapatrabaho ka pa ng iba para sa mga kalokohan mo. Ikaw lang ang may ganang gumawa ng ganyang kalokohan. Akala mo ba sapat na yan? Sa 5 hurado, 3 sa kanila ay matagal ng negosyante ng pamilya namin. Dapat madali na lang ang pagpanalo ng award. Ikaw nananaginip ka, ginawa mo ang lahat ng ito para lang talunin ako. Huwag kang mag-akala, hindi kita kailanman inisip ng 2 beses. Salamat na lang sa'yo, CJ. Naiparating mo na ang mensahe mo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Tandaan mong isama si Carlo. Sa pag-alis mo, desisyon niya kung aalis siya o hindi. Hindi pala kayo nagkakasundo. Dapat kang matuto sa akin kung paano pamahalaan ang isang lalaki. Magkasintahan na kami ni Crispin. Paalam. Ingat ka sa pag-alis. Magkikita pa rin tayo. Hintayin ko ang araw na iiwan ka niya. Lysiu. Binuksan ni Ivona ang kanyang email. May ipinadala ka na naman bang nakakainis? Kailan pa ako naging nakakainis? Nakapasok ako sa finals. Kinabahan ako. Pero hindi ba sa ilang araw palalabas ang resulta? Tingnan mo kung sino ang nagpadala. Si Colombo. Personal akong sinabihan ni Master Colombo. Sinusuyo ka niya. Halatang talentado ka sa paningin niya. Kaya, paano ko siya dapat sagutin? Sasabihin ko na lang ba ng maraming salamat? Huwag. Nagpasalamat na ako para sa'yo. At kung hihilingin niyang maging estudyante ka niya, huwag kang pumayag. Ano ng problema? Kakaibang matanda siya. Mas makakabuti sa'yo kung hindi ka magiging estudyante niya. Kahit na ano pa. Nagpa-design ako ng gown para sa'yo. Para sa kompetisyon, isang model ang magsusuot nito para tumugma sa iyong likha. Sang-ayon ako dyan. Anong ginagawa mo? Tinitignan ko ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Ang lambot mo na. Totoo naman. Mag-i-engage na si Wanda. Sasama ka sa akin. Para istorbohin, Ang bastos mo na. Pumunta pa siya sa opisina ko para sabihin sa akin. Halatang nagmamayabang siya. Hindi ako susuko. tama. Kailangan mong pumunta na napakaganda at ipaalam mo sa lahat na akin ka. Hindi karapat dapat sa'yo si Crispin. Ha ha ha. Ivona. Hindi ko inakala na ang pagkamatay ng mga magulang ni Ivona ay talagang may kinalaman sa pamilya Quinn. Kung tutulungan ko si Ivona na maghiganti, magbabago kaya ang isip niya tungkol sa akin? Nandito ka na pala. Crispin, tiyak nangiting-ngiti ang iyong mga ninuno mula sa kanilang mga libingan. Ang pakikipag-asawa sa akin, alam mo ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa atin? Mga bagay tulad ng magandang pagtutugma.
Perpektong mag-asawa. Haha, alam ng lahat kung ano ka talaga. Lahat iyon ay dahil sa reputasyon ko. Mas mabuting ilipat mo na agad ang ilang negosyo ng iyong pamilya. Sa amin, ito ang napagkasunduan natin. Huwag kang magpabagal-bagal. Sa tingin mo ba talaga ay ikinasal ako sa iyo dahil sa kung sino ka? Yes para lang iyon sa ilang ari-arian ng pamilya Yang. Tingnan mo ang malandi na iyon, na kumapit sa mayamang binata. Talagang nagpapangalan siya. At tingnan mo naman ikaw. Para kang walang silbi. Mas mabuting pagsanibin mo na ang iyong pamilya sa aming pamilya. Dahil kung nasa iyong mga kamay, masisira iyon sa lalong madaling panahon. Wala siyang kahalintulad kay Ivona. Pero ako pa ang nawalan kay Ivona. Bakit ngayon ko lang naalala kung gaano kagaling si Ivona? Bakit ko nagawa ang ganong bagay? Na pinaalis ko si Ivona sa tabi ko. Hindi na ako pwedeng magpatuloy ng ganito. Kailangan kong gumawa ng paraan. Si Ivona. Salamat sa pagkilala ninyo sa aking trabaho. Una sa lahat, sandali lang. Kinopya lang niya ang trabahong iyon. Hindi ko ginawa iyon. Hindi. Wala akong kinopyang kahit ano. Panaginip lang pala. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod po ninyong tanggapin ang International Jewelry Design Awards Ceremony. Ngayong gabi, magkakaiba man ang ating pinanggalingan, kultura at paniniwala, pero iisa ang ating hangarin sa kagandahan. Tulad ng alam nating lahat, ang paglikha ng alahas, ang huling hima sa kagandahan ng tao. At ngayong gabi, nagtipon tayo dito upang saksihan ang pagsilang muli ng isang obra maestra sa disenyo ng alahas. Sa ating mundo, ang maselang pagkukulay, ang masalimuot na disenyo, at ang perpektong gintong ratio. Mahirap isipin na ang ganon ang gawa ay likha ng isang baguhan na hindi pa nananalo ng anumang parangal. Ang pangalan niya ay Ivona. Ivona, ang galing-galing mo. Ipinagmamalaki kita. Salamat sa tulong ni Victoria at ng lahat. Ito ay patunay ng iyong sariling kakayahan. Sabi ko nga, malalampasan mo ang mga nagawa ko. Hindi ko inasahang darating ito ng ganito kabilis. Huwag mong sabihin yan. Marami pa akong dapat matutunan sa'yo. Nga pala, sabi ng chairman, namukod tangi ka sa kompetisyon. At ipinakita mo ang iyong kakayahan. Gusto kanyang bigyan ng assistant. Hindi ko alam kung sino talaga. Pero narinig ko, estudyanteng galing sa ibang bansa. Assistant? Yixet, tignan natin bukas sa kumpanya. Kung hindi mo siya gusto, tanggalin mo na lang. CJ. Paano ka nakahanap ng oras para yayain ako? At sa ganitong lugar pa, kung saan bihira pumunta si Ivona, may tinatago ka ba sa kanya? Pupunta ka sa kumpanya ni Ivona. Hindi pa alam ni Ivona ito. Hindi ko pa sinasabi sa kanya ang pag-uwi ko. Hindi ko pa sinasabi sa kanya ang Gusto ko lang pag-uwi siyang bigyan ng sorpresa. Huwag mong sirain ang plano ko. Inimbitahan kita para malaman ang nakaraan ni Ivona. Ang nakaraan? Gaano kalayo? Bago siya nawala ng memorya tungkol sa kanyang mga magulang. Hindi ako masyadong maraming alam. Nagkakilala nga kami pagkatapos noon. Anyway, sinisiyasat ng pamilya ko. Yung aksidente sa kotse noong panahong iyon ng medyo mabuti. Sa huli, nakakita kami ng ilang bakas. May tila sangkot na tao. Ang mga queen. Alam mo ito. Hula lang iyon. Pagkatapos ng lahat nang mapabagsak ang mga yang, ang mga queen ang pinakamalaking nagwagi. Sayang, wala kaming ebidensya noon. Kaya't kailangan lang naming iwanan iyon. Naalala kong sabihin kay Ivona ito noon. Pero estudyante pa lang siya noon. Wala siyang magagawa. Pero ngayon, mabuti na. Nandito ka na ngayon. Matutulungan mo siyang magkaroon ng katarungan. Hindi ko kaya. Bakit naman, kahit ikaw, ayaw mong kalabanin ang mga queen? Hindi naman sa ayaw ko. Madaling lipulin ang mga queen. Pero marami ng pinagdaanan si Ivona. Kailangan niyang ayusin ito ng mag-isa. Hindi ito tama sa alaala ng kanyang mga magulang. Kaya niya talaga. Ang dati niyang sarili, hindi kaya. Pero ngayon, halos handa na siya. Ang ibig mong sabihin ay ang jewelry design competition. Nagkaroon na siya ng pangalan ngayon. Sa kaunting tulak lang, mapapabilis siya sa tuktok. Ivona, darating na ang bagong assistant mo para sa interview. Kailangan kong lumabas sandali. Gamitin mo na lang ang opisina ko. CJ.
Hi, narito ako para sa interview. Umupo ka. Lara, anong ginagawa mo dito? Ikaw pala ang top graduate mula sa ibang bansa. Siyempre naman. Hindi ka pa ba tapos sa pag-aaral? Napakaganda ng mga grado ko kaya naaga akong nakatapos. Kaya nakauwi ka na. Mula ngayon, ako na ang kanang kamay mo. Ganoon din ang sabi ng pamilya ko. Alam nilang kasama kita at suportado silang lahat. Kaya magkasama na tayo mula ngayon. Nagkakaproblema ka ba kay Wanda nitong mga nakaraan? Sa totoo lang, inaasahan kong lumapit siya para gambalain ako. May ilang bagay akong kailangang bawiin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tulungan ka, pero kung kailangan, pwede rin tayong humingi ng tulong kay Sushao. Tingnan natin. Mag-i-engage si Wanda sa ilang araw. Gusto kong makita kung anong gulo ang kaya niyang gawin. Yvonne, gusto kang makita ng chairman. Boss, gusto mo akong makita? Ivona, ano ang mga plano mo para sa hinaharap? Plano? Wala akong anumang plano. Magpapatuloy lang ako sa pagtatrabaho ng mabuti. Hindi na angkop ang lugar na ito para sa'yo. Mayroon ka bang anumang ideya? Ha? Anong mali ang nagawa ko? Hindi ito tungkol sa paggawa mo ng mali. Ang totoo, masyado kang magaling sa trabaho mo. May ideya ako. Plano kong mamuhunan sa'yo. Gagawin kitang sarili mong boss. Isang sisi. Baka hindi ako bagay dyan. Huwag kang mag-alala. Sa kasalukuyan mong katanyagan, papagsamahin ko sina Victoria at Lara sa'yo. Kaya, bibigyan kita ng 50 milyon na puhunan. Magtagumpay ka. Mataas ang inaasahan ko sa'yo. Opo, boss. Sobra talaga ang ginagawa ni Ginoong Carlo. Isang order na 100 milyong dolyar. Kapalit ng 2 sa mga pinakamahusay kong taga-disenyo. Pag-iisipan ko, talong-talo pa rin ako. Kailangan kong pag-isipang mabuti kung ano pang mga depekto ang naroon. Ang kasal ko ay dapat na maging pinakakahanga-hanga sa lahat. Wala sa lugar si Ivona. Gagawin ko siyang napakainggit. Papaiyakin ko siya sa inggit. Lahat ay dapat ayusin ko. Paano ako napunta sa isang walang kwentang lalaki? Kung wala ang pamilya yang, ano pa ba ang magagawa mo? Seryoso. Pwede kang magloko-loko kung gusto mo sa mga normal na araw. At wala akong pakialam. Pero kung makasira ka sa akin, ngayon patay ka. Ngayon, ipapakita ko kay Ivona kung ano ang hitsura ng tunay na mataas na lipunan. Ang taong hamak ay mananatiling hamak. Hindi na iyan magbabago. Nakakawa ka talaga noon. Anong klaseng basura ba ang napusuan mo? Isang ulila na walang pinag-aralan. Dapat itinapon na lang sa basurahan para kainin ng mga asong kalye. Tama na. Tapos na tayo. Ano nang sinabi mo? Sabi ko, maghihiwalay na tayo. Crispin, mabuti pang ipaliwanag mo. Babae mong mapang-api. Sawang-sawa na ako. Hindi ko kayang isipin na mamuhay sa iisang bubong, kasama ang isang ahas na tulad mo. Ano nang karapatan mong kausapin ako ng ganyan? Alam ko ang sinasabi ko. Sawa na ako, tingnan mo ang pangit mong mukha. Akala mo makakapantay ka kay Ivona. Ni hindi ka karapat-dapat na dilaan ang sapatos niya sa buong buhay mo. Hanggang ngayon, nakakapit ka pa rin sa malandi na iyon? Wala na tayong pag-uusapan, umalis ka na. Umuwi ka at magdasal ka na lang. Lahat ng masasamang ginawa mo, babalik at babalik yan sa'yo. Crispin, umalis ka na. Boss, ano ang plano? Sabihin mo lang kung anong gagawin. Ay, tigilan mo nga ako. Pero, nga pala, may isang bagay. Victoria, samahan mo ako mag-market research. CJ, Kumusta, mga binibini? Pwede ko kayong i-tour. Top-notch ang mga produkto namin. ano nang sinasabi mo? Hindi namin maiintindihan ang mga ito. Ang pinanood nyo ay ang aming koleksyon ng mga premium na produkto. Lahat ay dinisenyo ng mga sikat na taga-disenyo. Pwede nyong tingnan ang seksyon dito. Ano? Pinatingin niyo sa amin yung mga mumurahing peke. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kunin mo ang manager niyo. O sasabihin ko, guguluhin ko ang lugar na ito. Kung magpapatuloy kayo, kailangan kong tawagin ang seguridad. Ang yabang mo naman. Sa pagiging bata nyo, mga estudyante siguro kayo. Sinusubukan kong maging maunawain at makatipid kayo. Ano ba ang gusto mong sabihin? Lara, pasensya na, medyo padalos-dalos ang kaibigan ko. Pwede bang tingnan ko ito?
Pasensya na, ito ay mula sa aming premium na linya. Hindi namin pwedeng ipahawak ito maliban kung bibili. Ano ang ibig sabihin yan? Mukhang ayaw niyong magpatuloy ang negosyo niyo. Mga binibini, ako si Luis. Ako ang may-ari ng tindahang ito. Bago lang yung lalaki. Humihingi ako ng paumanhin kung hindi siya nagbigay ng maayos na serbisyo. Kung nandito kayo para mamili, kayo ay lubos na welcome. Masaya kaming magkaroon ng transaksyon sa inyo. Ngunit kung nandito kayo para gamulo, Sa tingin ko, nagkakamali ka ng akala. Gusto lang naming tingnan ang kwintas na ito. galing ito sa Italia. Hindi namin ito basta ipinapakita sa kahit sino. Ano ibig mong sabihin? Halatang hinuhusgahan mo kami dahil sa edad namin. Ito naman, Sir, ito ang pinakamahalagang alahas sa koleksyon namin. Hindi namin ito basta ipinapakita sa kahit sino. Gawa ito ng isang sumisikat na lokal na disenyador. Maganda ang halaga nito. Sigurado ka bang gusto mong makita ito? Luis, hindi maganda ang panlasa mo, ano? Nako, hindi ba ito si Victoria? Ang dalawang pinakamahalagang alahas sa tindahan mo rito. Hindi mo ba sila ipakikilala sa dalawang binibining ito? Ah, magkakilala pala kayo. Kung ganoon, walang problema. Gawa ito ng sikat na Italianong disenyador na si Colombo. Ang tawag dito ay isang sulyap sa nagdaang siglo. Ito pong pyesa ay ang pinakabagong gawa ng isang sumisikat na designer. Pinakabagong likha niya. Kakatapos lang niyang manalo ng first prize sa isang international competition. Sikat na sikat siya ngayon. At lahat ito dahil sa referral ni Victoria. Pwede ba nating tingnan ulit yung huling piyesa? Ivona, naalala ko sabi ni Master Colombo, na yung key centuries glance ay isa lang ang ganyan, di ba? Talaga nga, ang high-end jewelry dapat talagang unike. Di ba, Luis? Oo. Kakaiba naman yon, Luis. Hindi naman fake yung sa akin, di ba? Binigyan kaya ako ng peke ng matandang Colombo na yon. Lahat ng produkto sa aming tindahan ay tunay. Kung tunay na isa lang ang ganyan, peke yun sa inyo. Umalis ka dyan. Asikasuhin mo yung ibang customer. Sigurado ka bang gawa ito ni Master Colombo? Walang anuman. Sino ang mag-aakalang makikilala ko ang tunay na eksperto? Kaya, ito ba ay gawa mo? Ang pirasong ito ay tunay na yaman. Si Victoria dito ay makakapagpatunay para sa akin. Ito ay tinatawag na buwan sa gitna ng ulap. Ang pangalan nito ay mula sa awit ng puting buhok, maningning na parang niebe sa bundok. At dalisay na tulad ng buwan sa gitna ng mga ulap. Wow, tunay kang ang dalubhasa. Nakikita mo. Sabi ko sa'yo, walang mata si Luis para sa mga bagay na ito. Ito ay dinisenyo ng taong nasa harap mo mismo. Ikaw ang taga-disenyo? Hindi ko inasahang napakabata mo pala. Tama. Ako si Ivona. Halika rito. Bilasin mo. Humingi ka ng tawad sa kanya, ngayon din. Paumanhin. Paumanhin po. Huwag mo nang intindihin yan. Hindi natin kailangang magpakababa sa antas ng isang sales clerk. Wow, tunay kang mabait at mapagpatawad. Pwede ko bang malaman kung saan ka nagtatrabaho ngayon? May sarili kaming kumpanya ng jewelry design. Kailangan mo kaming alagaan, Boss Luis. Siyempre. Kung ganoon, bigyan mo ako ng 5 order ngayon din. Hindi, 10 order. Sige, aalis na kami. Si Manager Yates ang bahala sa mga detalye ng kontrata sa iyo. Permado at nakasil na. Kabu ang presyo, 1,000,000. Kakabukas lang at nakakuha na tayo ng napakalaking deal. Maganda ang kinabukasan ni Ivona sa pagsunod sa iyo. Ikaw na mayaman at spoiled na binibini. Nag-aalala ka pa ba sa maliit na halagang tulad nito? Siyempre naman, ito ang bunga ng aking pagsisikap. Ivona, naghirap si Boss Luis para mapasaya ka. Ivona. Crispin, anong ginagawa mo dito? Ivona, kailangan kitang kausapin. Ano pa bang pwede nating pag-usapan? Ngayon, hindi ba dapat kasama mo ang iyong nobya? Naghiwalay na kami. Sa totoo lang, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tungkol ito sa mga magulang mo. Ano ang alam mo? Mula mismo kay Wanda ang narinig ko. Noon, ang pagkamatay ng mga magulang mo at ang mga kiyana. Na nagsamsam sa lahat ng ari-arian ng pamilya mo. Ay sinadyang isinagawa nila noon. Ako. Nakatira pala ako kasama nang pumatay sa mga magulang ko. Sa lahat ng mga taong ito. Ivona. Juan. Naalala ko na. Ayos lang. Nandito kaming lahat para sa'yo. Okay lang, nandito na tayong lahat. Bakit ba ako napakawalang kwenta? Isang malalim na pagkamuhi. Nangyayari mismo sa harap ng mga mata ko. Pero wala akong magawa. Ivona, okay lang. Dahan-dahan lang. Makakahanap tayo ng paraan.
Ivona, baka magandang oportunidad ito para sa atin. Kasi ito ang sitwasyon. May mga problema ang negosyo ng pamilya Quinn. Noon, gusto sanang pakasalan ako ni Wanda dahil nakatingin siya sa negosyo ng pamilya namin. Pero ngayon wala na ang kasunduan. Para masira ang deadlock, tiyak nakikilos sila. Sa puntong ito, sa tingin ko, kahit na pwede kang gumawa ng plano base sa sitwasyon ng mga plano, pero ang detalye ay nakadepende sa gagawin mo. Salamat. Hindi ko talaga inaasahang tutulungan mo ako. At sinabihan mo ako ng ganitong importanteng impormasyon. Ivona, tunay ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Talagang hindi mo kailangan ang tulong ko. Hindi na. Gusto kong ako mismo ang maningil para sa mga magulang May ko. plano ka na? May mga naisip na ako nitong mga nakaraang araw. Pero kailangan ko pa ng ilang impormasyon. Nandito na lahat para sa'yo. Narito ang lahat ng financial info at mga bill ng mga kiyana. Detalye ng mga loan at cash flow statements, nandito lahat. Ito yung kailangan mo, di ba? May maililihim ba ako sa'yo? Ikaw lang kasi ang laman ng isip ko. Nitong mga nakaraan, siksikan ang liquid funds sa mga account. 2 proyekto ang natigil. Kung hindi tayo makakapag-deliver sa takdang oras, hindi natin kakayanin ang mga kahihinatnan. Nakuha ko. Ako na ang bahala sa pera. Magtrabaho lang kayo sa mga tungkulin ninyo. Kung may oras kayo, puntahan nyo ang kumpanya. Hindi maganda ang lagay ng kumpanya nitong mga huli. Sige, alam ko na. Ivona, tutol ako. Ano ng problema, Victoria? Nasaan si Ivona? Hanggang hating gabi nagtatrabaho si Ivona sa mga disenyo. Mamaya pa siya darating ngayong araw. Kailangan kong makausap siya pagdating niya. Parang niebe ang dami ng mga order na dumarating. Sino ang makakaya niyan? 3 lang tayo. Hindi naman natin kailangang tanggapin ang bawat isang order. Pwede nating iskip yung mga galing sa mga bagong yaman. Pero ang ilan sa mga order ay galing sa mga malalaking konglomerato at mayayamang tycoon. Marami rin ang galing sa mga maharlikang Europeo. Malaki ang impluensya ng mga taong ito sa kanilang mga rehiyon. Hindi natin kayang magalit sa kanila. Pero hindi naman tayo pwedeng tuloy-tuloy na ganyan. Sino ang makakatiis? Bakit kaya hindi ako nagkakaroon ng ganyang swerte? Juan, ikaw ba ang nag-refer ng lahat ng order na yon sa kumpanya ko? Nabanggit ko lang sa ilang tao. Sino ba ang mag-akalang ganun sila ka-enthusiastic? Nung narinig lang nila ang pangalan mo, hindi na ako kailangang magsalita ng marami. Sabi ko sa'yo kaya kong mag-isa. Sa tingin ko minamaliit mo ang sarili mong impluensya. Binitawan ko lang ang balitang nagtayo ka ng kumpanya. Sarili nilang desisyon yon, mabuti man o masama. Inutusan mo akong bantayan ang kumpanya ni Ivona. Kamakailan, may napansin akong kakaiba. Tuloy mo lang. Marami silang order kamakailan. Pero sobrang kulang sila sa mga hilaw na materyales. Kamakailan, nag-import sila ng jade mula sa Myanmar, na nagkakahalaga ng 30 milyon. Narito ang listahan. Dapat itong dumating sa susunod na ilang araw. Napakamura ng presyo. Kung mahaharang natin ang shipment, mahihirapan silang makahanap ng pinagmulan sa maikling panahon. Kaya ano ang gagawin natin sa mga kalakal kapag nakuha na natin? Kailangan ito ni Ivona. Ibebenta natin ito sa mas mataas na presyo. Sa ganoon, wala siyang magagawa kundi tanggapin ito. At masisiguro ang cash flow ng ating kumpanya. Pero ang mga kalakal, hindi naman maiiwan sa atin, di ba? Siyempre, hindi. Sa ibang bansa, madali nating maibebenta ito ng 3 beses ang tubo. Pero kung mapabagsak natin si Ivona, iyon ang magiging perpekto. Pero Lilia, matagal na kayong magkakilala. Hindi ka naman magiging guilty, di ba? Hindi patas ang trato nila sa akin. Dapat kitang pasalamatan sa pagkakataong ito para maghiganti. Tapusin mo ito, baka kulang ang pondo natin. Huwag mong alalahanin yan. Mag-focus ka na lang sa negosasyon. Ako na ang bahala sa iba. Opo. Desidido na ako. Tulad ng napag-usapan natin dati, 20 milyon. Agad-agad. Magaling ang trabaho mo ngayon. Kahit na nagdagdag pa ito ng 3 milyon. Pero mababawi natin yan. Kung magtatagumpay ito, makukuha mo ang parte mo. Lahat yan ay salamat sa gabay ni Kiana. Ano? Naubusan tayo ng batch ng mga kalakal sa gitna? Kung wala tayong raw materials, ano ang ihatid natin sa mga kliyente?
Sige, mga kasama, tigilan na ang pagtatalo. Lara, paano mo ito na inegosyo? Ngayong nangyari na ito, ikaw ang mananagot. Bakit mo ipinapasa sa akin ang lahat ng sisi? Ikaw ang nakipagnegosyo sa supplier na ito. Ano ang pinagsasabi mo? Ang ingay naman dito, ha? Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Kasintahan ko. Narinig kong nahihirapan ka. Dumating ako para tulungan ka. Sobra-sobra na ang nagawa mo para sa akin. Wala na akong kailangan pa. Huwag mong sabihin yan. Mayroon akong kailangan mo. Kaya hinarang mo ang aming shipment. Huwag mo namang sabihin ng ganoon. Kalakalan lang yan. Gusto nilang ibenta sa akin. Anong magagawa ko? Kaya, ano ang gusto mo? Simple. 40 milyon. Pera muna. Saka ang mga kalakal. Sinasamantala mo ang aming sitwasyon. Huwag mo nang tingnan ng ganoon. Tinutulungan lang kitang makalabas sa problema. Konti na ang stock ninyo. Paano ninyo tutuparin ang order ninyo? Aminin ko, ang talino mo. Ang shipment na yon ay siguradong malaki ang nagastos mo. Kaya ba ng kumpanya mo yan? Huwag kang mag-alala dyan. Malalim ang bulsa ng pamilya Quinn. Maliit na halaga lang yan para sa amin. Dapat mong pag-isipang mabuti ito. Grabe naman ang demand mo. Dagdag na 10 milyon ng ganoon lang. Wala talaga kaming ganoong pera. Ivona, tumigil ka sa pagkunwari na hindi mo alam. Mayaman ang boyfriend mo. Sa tingin mo ay manonood lang siya at wala gagawin? Ito ay sa pagitan natin. Ayokong isama ang iba. Patuloy na nagpapakataas at makapangyarihan kahit nakamatayan ang nakatingin sa iyo. Sa mukha. Alam mo ba, Ivona, ano ang pinakaayaw ko sa iyo? Iyon ang ugali ng pagiging wala, ngunit patuloy na nagpapakabanal. Pakiusap, magpakita ng respeto. Makinig ka, Ivona. Mas mabuti kang magdesisyon agad. Maraming tao ang naghihintay sa shipment na ito. CJ, pag-iisipan namin, bibigyan kita ng konting oras. Hindi tayo pwedeng umupo lang at maghintay na mamatay ng ganoon. Lilia, bilisan mo at kontakin ang ibang buyers. Sumunod sa presyo ng merkado, makakagawa tayo ng triple na kita. Sige, ngayon na. Hoy, desidido ka na. Pasok ka ng pasok nang hindi kumakato. Wala kang karapatang magsalita dito. Grabe ka naman. Kiana, isang araw pa lang, wala ka ng pasensya. Ivona, sinabi ko sa'yo, wala akong gaanong oras. Dapat may sagot ka na sa akin ngayon. Magkasama na tayo mula pagkabata, sa lahat ng mga taon na yon. Lagi mo nang kinukuha ang mga gamit ko. Kinukuha mo ang mga damit ko, ang mga libro ko, ang mga laruan ko. At ninakaw mo pa ang tahanan ko at ang boyfriend ko. Hindi ko naman hiniling na ibalik mo ang kahit na ano. Ngayon, hindi na iiba. Kung gusto mo, kunin mo. Sigurado ka bang hindi mo kailangan ang batch ng produktong ito? Hindi mo matatapos ang order mo. Pinapabayaan mong manaig ang emosyon mo. Pero sobrang mahal ng presyo mo. Kung mas mababa, baka pag-isipan ko. Magkano ba ang gusto mo? 1.1 bilyong piso. Leslie, nagbibiro ka lang. Huling pagkakataon mo na ito. Kalimutan mo na kung ayaw mo. Ayos ka lang ba, Ivona? Anong ibig mong sabihin sa huling pagkakataon ko? Linisin natin ito. Sino ba ang nagmamakaawa sa kanino dito? E di umalis ka. Huwag na tayong magkita pa. CJ, huwag mong pagsisihan ito. Lilia, nakontak mo na ba ang mga mamimili? Opo, Kiana. Sa kasalukuyang presyo sa merkado, mabebenta natin kahit kalahati. Yung natitira, kung bibigyan natin ng kaunting diskwento, hindi rin dapat magiging problema. Mabuti. Napakabuti. Walang oras para mag-aksaya. Kukunin muna natin ang mga sample. At pipirmahan ang kontrata sa umagang-umaga bukas. Una, kunin muna natin ang deposito. Opo, Kiana. Kiana, may nangyaring masama. Ano iyon? Ano nang nangyayari? Yung mga sample lahat ay na-reject. Sabi nila. Ano? Sabi nila peke ang mga produktong ibinigay natin. Ha. Impossible yon. Mga hayop, ano nang gagawin natin ngayon? Ano nang dapat nating gawin? Ano nang gagawin natin? Ako pa ang tinatanong mo kung ano nang gagawin natin. Kiana, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Kiana. Ay, ikaw ang may ideya sa mga kalakal. Ikaw ang nakahanap ng mga supplier. Ikaw ang nagdala sa kanila pabalik. Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Sinaktan mo talaga ako. Ninakaw ko para sa'yo ang mga blueprint at nawalan ako ng trabaho. Ang dami kong ginawang kalokohan para sa'yo. Nagsilbi ako ng husto sa tabi mo. At ngayon, gusto mo akong patayin? Tama.
Alam mo ang lahat. Paano ko hahayaang umalis ka rito ng buhay? Ikaw tunay na masamang babae ka. Ikaw huwag kang lalapit. Ivona, napakaganda talaga ng plano na to. Kasi masyadong gahaman sila. Kung hindi, hindi sila maluloko. Ivona, parang hindi ka masyadong masaya. Hindi ko mabawi ang kumpanya ng mga magulang ko. Ang kumpanyang yon, hindi na talaga pareho simula nang. Hindi na kayo ang namamahala. Hindi na rin naman sulit na itago yon. Hindi ba't sapat na to para sa atin ngayon? Hindi magtatagal. Bago kumalat ang pangalan natin sa buong bansa. Baka pati ang mga sikat na influencer mula sa Europa at Amerika ay makilala tayo. Lahat ng ito, salamat sa si Carlo mo. Napakaswerte kung kasama kayo, pero ngayong nalugi na ang pamilya Queen. Naganti na tayo. Dapat masayang-masaya na ang mga magulang mo. May 20 milyong utang siya. Malamang hindi niya yon palalampasin ng basta-basta. Kung magkakagulo pa siya ulit, kakausapin namin siya para sa'yo. Hindi ako takot kung magkakagulo siya. Gusto ko lang mabawi ang bahay ng mga magulang ko. Doon kasi ako lumaki. Ivona, Victoria, tulungan niyo ako. Nababaliw na si Wanda, gusto niya akong patayin. Ivona, alam kong marami akong nagawang mali noon. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, kailangan mo akong iligtas. Okay lang yon. Ang mahalaga, tapos na. Lilia, alam kong hindi ka masamang tao sa puso mo. Madaling maligaw ng landas. Ang mahalaga, inaayos mo na ang mga bagay-bagay. Ivona, papatayin kita. Ivona, tulungan mo ako. Wanda, nawawala na ba ang isip mo? Traitor kang puta ka. Alam kong nagtatago ka rito. Wanda, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Wala ring mangyayari kung isisisi mo sa iba. Kasabwat kayong lahat. Lahat kayo ang may kasalanan sa nangyari sa akin. Wala sa inyo ang lalabas dito ng buhay. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Anong balak mo sa kanya? Wanda, tama si Victoria. Ikaw ang may gawa nito. Binigyan na kita ng higit sa isang pagkakataon. Pero paulit-ulit mong sinubukang patayin ako. Hindi ka talaga natuto. Lahat ng ginawa mo sa akin. Maaari kong kalimutan ang lahat. Pero may lakas ka bang sabihin sa akin? Paano ba talaga namatay ang mga magulang ko? Kung hindi ko sabihin, kawawang nilalang ka. Kung hindi ka sinusuportahan ni Juan, hindi ka maglalakas loob na harapin ako. Talagang hindi ka nagsisisi. Kung hindi lang gustong maghiganti ni Ivona, hindi ito magtatagal ng ganito. Isang salita mula sa akin, sisirain ko ang pamilya mo. Hindi ko alam kung anong swerte ang dumating sa'yo. Ano naman kung nakabangon ka na? Ang pagkamatay ng mga magulang mo ay may kinalaman sa pamilya King. At kasali rin ako. Ano, papatayin mo na ba ako ngayon? Para maghiganti sa mga patay mong magulang. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Matapang ka pa rin? Nakakatawa yan. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapakumbaba sa putang ito. Tito Jose, pakawalan mo na siya. Ivona, Pakawalan mo na siya. Hindi ko na kailangan ang tulong nila. Ano ang balak mong gawin sa akin? Hindi na ako yung kaawa-awang parasito na nakatira sa ilalim ng bubong ninyo. Mula nang malaman kong, ang bahay na ito ay para sa pamilya ko pala. Hindi ko naman kayo itinuring na kalaban. Wala akong balak na saktan kayo. Kung hindi mo ako patuloy na tinarget, hindi sana tayo nasa sitwasyong ito ngayon. Natalo ako. Ano ang gusto mo? Kaya kong bayaran ang 20 milyon para sa iyo. Pero, may 2 kondisyon. Ano? Una, umalis ka sa bahay ng mga magulang ko. Pangalawa, umalis ka sa lungsod na ito. At huwag ka nang bumalik. Ivona, ikaw ang nanalo. Nakauwi rin. Hindi mo ba iniisip na dito ka na naman titira? Paano naman ako? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba dapat? Sa akin ka tumira? Hindi naman tayo kasal. Bakit ko kailangang makisama sa iyo? Hindi pwede yon. Ako. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Sapat na ba talaga ako para sa iyo? Siyempre naman. Ngayon, dumating ako para magpaalam. Baka hindi na tayo magkita ulit. Saan ka pupunta? Talagang kumpletong pagkabigo ito. Ang tahanan ko, wala na. Ang kumpanya ko, wala na. Ang galing talaga ng munting nobya mo. Wala na akong kinalaman sa kanya. Paano mo masasabing lalaki ka? Yung babae mo, sumama sa iba. Ni hindi ka man lang nangahas umimik. Natalo ka sa kanya. Inaasahan mo bang ipagtatanggol kita? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Kaya mo bang talagang bitawan si Ivona?
Paano kung hindi ko kayang bitawan? Eh di kumilos ka. Masisiguro mo bang hindi ka magsisisi sa hinaharap? Wala na akong ganoong mga iniisip. Paulit-ulit kang tumatakbo. Ito'y magiging hadlang sa landas ng buhay mo. Ang pag-urong mo ngayon ay pako lamang sa haligi ng kahihiyan sa buhay mo. Nag-aatubili ka pa rin. Ano pa ang hinihintay mo? Hanggang sa sila'y ikasal na at nasa kwarto na? Kung interesado ka pa, pwede kitang bigyan ng payo. Ikaw ang bahala. Ano ang dapat kong gawin? May bagong real estate project ang mga Chase sa downtown. Ang supplier ay malamang na sinusuportahan ng pamilya mo. Kailangan mo lang gumamit ng konting koneksyon. Sa likod ng supplier, palitan ng mga dekalidad na materyales. Sa oras na mapansin nila, tapos na ang lahat. Kahit na may mawala, hindi naman ito malaking dagok sa pamilyang Chase. Wala ka talagang alam. Hindi pera ang inaalala nila. Pero paano naman ang opinyon ng publiko? Ibig mong sabihin, siraan sila gamit ang opinyon ng publiko. Ang mga property ng mga Chase ay may mga issue sa kalidad. Iyan ay isang bagay na pwede nating palabasin. Si Vice Mayor Shaw ang namamahala sa publicity. At malapit na ang inyong mga pamilya sa loob ng henerasyon. Iyan naiintindihan ko na. May naisip na akong paraan para matulungan ka. Magsimula tayo sa buhangin. Narito ang kontrata. Kailangan mo lang itong pirmahan. Ako na ang bahala sa iba. Ito lang ang kailangan kong pirmahan. Gamitin ang pangalan ng pamilya mo, sabihin sa supplier, na may batch ka ng mga kalakal, na ibebenta mo sa mababang presyo. Tiyak na paniniwalaan nila yan, pagkatapos ng inspeksyon. Sa oras na malaman nila. Carlo, hindi bagay na isang malaking boss na tulad mo, ay palaging nandito sa maliit naming kumpanya, di ba? Akin ang kumpanyang ito. Ano ng problema kung dumalaw ako? Hiwalay ang negosyo sa mga personal na bagay. Kahit na kay Carlo ang kumpanya ni Ivona, ang tayo ay tumutukoy sa. Baka naman yung 55 milyong puhunan ng chairman ay galing sa iyo, di ba Carlo? Juan, ang galing mong magtago ng totoong ikaw. Ito ang pinakamatagumpay kong investment. Ivona, hindi ko inasahang magkakaroon ito ng ganitong epekto. Ang daming order. Hindi magtatagal, makakapagtayo na tayo ng branch office. Ibig sabihin, si Ivona ang magiging boss. Pero hindi naman masama ang maging asawa ni Juan. Tigilan mo yan. Wala ka bang ibang magawa? Tapos ka na ba sa trabaho mo? Ayan na, nagpa-power trip ka na. Tama naman siya. Ang sarap na isipin na maging asawa kita. Okay, tama na ang landian. Sa dami ng order na ito, hindi tayo matatapos. Bossing, may problema tayo. Ivona, kailangan kong bumalik sa opisina. Papapuntahin ko ang driver mamaya para sunduin ka. Sige, ayos lang ako. Anong nangyayari? May problema sa buhangin sa development site natin sa downtown. Pinalitan ito ng buhangin dagat. Maraming homeowners ang nakakaalam na nito. Naghain na sila ng reklamo sa munisipyo. Masyadong nakakasira ang buhangin mula sa dagat. Hindi talaga ito angkop para sa mga materyales sa paggawa ng gusali. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito. Sige, aasikasuhin ko ito kagad. Naaalala ko, ang proyektong ito ay pinangasiwaan ng punong tanggapan ng ating konglomerato. Oo, Sadyang atake ito sa ating grupo. isa pa. Mabilis talaga kumalat ang balita tungkol sa insidenteng ito. Mula sa pagkadiskubre sa problema sa buhangin hanggang sa pag-abot ng reklamo, sa City Hall, lahat yon nangyari sa loob lang ng kalahating araw. Matigas talaga ang kalaban natin. Malalaman kaya natin kung kailan nangyari ang pagsabotahe Mga 3 buwan na ang nakalipas, nakasabay. ng pagbagsak ng pamilya Quinn. Kaya, pinaghihinalaan mong gawa ng mga Quinn. Hindi natin pwedeng isantabi. Wala namang kakayahan si Wanda para dito. Siguro, wala ring ibang maglalakas loob na tumulong sa kanya laban sa atin. Magsagawa ng kumpletong inspeksyon. Dapat talagang mahigpit ang quality control. Isa pa, gibain. Ang lahat ng proyekto noong panahong iyon na gumamit ng buhangin mula sa dagat. Magkakahalaga yan ng malaking pera. Ang problema ay hindi ang kaunting perang nasasayang. Ang totoong issue ay ang tingin ng publiko. Boss, nandito na ang mga inspector at ang press. May impluensya tayo sa mga inspektor. Papasukin mo sila. Panatilihin ang mga reporter sa labas at linisin ang lugar. Sige. Paano naman yung mga may-ari na nagkakagulo ngayon? Maghanda ng meeting room. Hayaan mong magpadala sila ng mga kinatawan para makipag-usap. Isama mo rin ang ingay at legal. Huwag mong hayaang may makalabas na impormasyon.
Ay, tapos na rin sa wakas. Huwag masyadong magdiwang. Ang meron lang tayo ay ang disenyo. Ang totoong produkto ay nakasalalay sa pag-aproba ng kliyente. Ivona, wala pa akong day off sa loob ng mahigit 3 buwan. Magbabakasyon ako bukas. Lahat naman ay nagpupursige nitong mga nakaraang araw. Ivona, tingnan mo. Ano ng problema, Victoria? Sa tingin mo ba, konektado ang kumpanyang ito kay Juan? Hindi ko rin alam. May mga issue sa kalidad ang mga property ng Chase Group. Nagtipon ang mga may-ari ng bahay sa munisipyo. Pwede bang magdulot ito ng gulo? Hindi ko alam. Dapat may paraan siyang ayusin ito, di ba? May nanggugulo sa likod ng mga pangyayari. Napakalakas ng Chase Group. Walang maglalakas loob na kalabanin ang Chase Group. Paano kung baliw ang taong ito? Hindi si Wanda ang tinutukoy mo, di ba? Gagawin niya ang lahat para makaganti sa akin. Napakasama talaga ni Wanda. Pinatawad mo na siya dati. Ngayon, ginagantihan pa tayo ng masama. Masyado pang maaga para maghinuha. Pero kung siya nga talaga, hindi siya urong ngayon. Ivona, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi solusyon ang maghintay lang dito. Lara, pwede mo bang imbestigahan ang mga ginagawa ni Wanda kamakailan? CJ, aalis na ako. Ivona, kumuha ako ng litrato ni Wanda. Pumunta ako para magtanong sa security sa kumpleho ng apartment ni Crispin. Ang sigurado, madalas siyang pumunta roon nitong mga nakaraang araw. At ginamit ko ang koneksyon ng pamilya ko para makuha ang footage ng surveillance. Ngayon, ito ang alam natin ng sigurado. Si Crispin ay talagang nakatira kasama si Wanda. May iba pa ba? At si Wanda ay nagiging matalik na kaibigan ng mga news media. Hindi natin alam ng eksakto kung ano ang pinag-usapan nila. Pero hindi naman mahirap hulaan ang pangkalahatang ideya, di ba? Hayaan muna natin yan. Dapat may paraan siya para ayusin ito. Pagod ka? Wala lang, ilang minor na bagay lang sa kumpanya. Napanood ko ang balita. May nagta-target sa atin. Kaya ko to. May magagawa ba ako para makatulong? Meron. Ano iyon? Suportahan mo lang ako ng maayos. CJ. Sir, naayos na ang lahat ng peligro sa construction site. Mabuti. Pero bakit hindi pa rin humuhupa ang opinyon ng publiko? Mukhang may nasa likod nito. Nasa likod nito. Tawagan ng pahayagan. Alamin kung sino ang nasa likod nito. Nagawa ko na. Sabi nila, galing sa mga opisyal ng lungsod ang pressure. Ang mga opisyal ng lungsod. Magkaibigan ng pamilya ang alkalde at bise-alkalde. Hindi nila tayo pag-initan ng walang dahilan. Maliban na lang kung Ang ibig mong sabihin ay vice-alcalde show? Vice-alkalde Shaw. Malapit si Vice-alkalde Shaw sa pamilya Yang Crispin. Kaya pala, Pero wala namang makukuha siya sa paggawa nito. Walang magkasalungat na interes ang ating mga pamilya. may nararamdaman pa siya para kay Ivona. Dapat bang sabihin natin ito kay Ivana? Hindi pa. Nagsisimula pa lang ang karir niya. Huwag muna nating siyang maapektuhan. Sige. Magaling ang ginawa mo ngayon. E ano naman kung magaling si Juan? Hindi pa rin niya kayan hadlangan ang opinyon ng publiko. Kasi matalino ka. Mula ngayon, ikaw na ang magiging tagapayo ko. Tagapayo? Sabi ng pamilya ko, hindi ako bagay sa negosyo. Pero may kasanayan ako, ipapaalam ko sa kanila. Kahit na ang pamilya Chase ang numero 1, kaya ko pa ring ibagsak sila. Huwag kang magdiwang ng maaga. Kung malaman ng mga yang na ginamit mo ang pangalan nila, para makipag-ugnayan, makakaligtas ka ba ng walang galos? Ikaw ang nagsabi sa akin na habulin ang mga Chase. Kung habulin ako ng pamilya ko, dapat suportahan mo ako. Tingnan mo ang sarili mo, takot na takot. Ipagkatiwala mo na lang sa akin. Ang sama-sama talaga ng mga report na ito. Nagre-report sila ng walang alam sa totoo. Buti na lang, nasa print pa lang muna ngayon. Medyo tahimik pa ang internet. Pero kung lumagpas pa ito ng 3 araw, hindi na natin mapipigilan online. Ibig sabihin, 1 araw na lang ang natitira sa atin. May naisip ako. Ivona, anong ideya mo? Victoria, sa tingin mo ba? May impluensya ako sa mundo ng mga celebrity. Siyempre naman, maraming celebrity ang gustong. Ikaw mismo ang magdisenyo ng alahas para sa kanila. Pwede tayong humingi ng tulong sa mga sikat na influencer para magkalat ng chismis at pangakuan sila ng libreng pasadyang alahas. Mabuti, ako na ang makikipag-ugnayan sa kanila. Lara, ikaw ang mag-ayos ng press conference. Sabihin mo na may isang kilalang kumpanya sa buong mundo ang gustong makipag-collaborate sa atin ng malalim. Hindi muna natin sasabihin kung alin. CJ, at yung video ng pumunta si Wanda sa lugar natin. Ikuha mo lahat. Kailangan ko iyon. Dito nakasalalay ang tagumpay o pagkabigo. Aba, sabi ko sa'yo, puro minor celebrities na lang ang balita ngayon. Pinipigil ang balita tungkol sa pamilya Chase. Nagkakainan silang dalawa.
Baka may namumuong relasyon sila. Kailangan mong mag-isip. Ang mga negatibong balita laban sa mga Chase ay hindi sapat para mapabagsak sila. Ano nang gagawin natin? Wala ka na bang ibang maisip? Huwag na. Pupunta ako sa mga kakilala ko sa media. Papaisipin ko sila ng paraan. Seryoso, mag-isip ka. Ano pa ba ang gusto mo? Alam kong hindi ka pa umalis. Gusto kitang makausap. Hindi na kailangan ng meeting. Mayroon akong bagay na gusto mo. Talagang magkaka-interes ka. Siyempre, wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Sa totoo lang, wala ka namang kahit ano ngayon. Saan? Sa opisina ko. Ivona. Nandito ako. Anong ginagawa mo? Pinatawad kita noon. Ngayon, nagbago na ang isip ko. Gusto kitang isuko sa pulisya para maparusahan ng batas. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Ang pagkamatay ng mga magulang mo ay may kinalaman sa pamilya King. Ivona, ano ba talaga ang gusto mo? Papatayin mo ba ako ngayon? Gusto ko lang magtanong. Pwede bang maging ebidensya mo ito? Ivona, alam kong nagkamali ako. Huwag mo akong dalhin sa presinto. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Sasabihin mo ba sa akin, ang iskandalong inilantad ng pamilya Chase kamakailan? May kinalaman ba ito kay Crispin? Magsalita ka. May kinalaman siya. Siya ang gumawa ng lahat. CJ, wala ka ng silbi ngayon. Lilia, tumawag ka ng pulis. Ivona, pakiusap, huwag ninyong tawagan ang pulis. Sasabihin ko ang lahat ng gusto ninyong malaman. Aba, napaka-convenient naman ito. Alam ko na ang lahat ng alam mo. Sandali, may kontrata ako. Ni Crispin at ng real estate company. At may perma ito. Sinisadya kong gumawa ng kopya. Binata, totoo yun. Gaya ng sinabi ni Carlo. Wanda, puno ka ng daya. Ano ang balak ninyong gawin sa kanya? Pakawalan mo siya. Sa tingin ko, wala nang mas masahol pa sa kahihiyan. Para lalo siyang magdusa. Magandang hapon, mga kaibigan mula sa press. Ako si Ivona. Ang tema ng press conference ngayong araw ay tungkol sa aming malalim na pakikipagtulungan sa isang kilalang kumpanya sa buong mundo. Isang nangungunang kumpanya dito mismo sa ating lungsod. Panandalian kong itatago ito sa inyo. Hayaan muna ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking sariling profesional na paglalakbay. Hindi pa ako matagal sa industriya ng disenyo ng alahas. Salamat sa suporta mula sa lahat ng panig. Nakakuha ako ng ilang pagkilala at tagumpay. Sa totoo lang, pakiramdam ko hindi ko ito lubos na karapat-dapat. Ang tanging magagawa ko ay magdisenyo ng maraming magagandang piyesa hanggat maaari upang magbalik sa lahat ng kaibigang sumusuporta sa akin. Upang matulungan ang aming kumpanyang lumago at lumakas, pinili kong makipagtulungan sa isang mas kilalang kumpanya. Gagamit tayo ng mga siyentipikong pamamaraan sa pamamahala. Magtatatag ng isang mature na sistema ng serbisyo pagkatapos ng benta at magpapatupad ng mga advanced na mekanismo sa pagpapaunlad ng talento. Pahusayin natin ang ating mga proseso, babaan ang mga gastos, upang mas marami pang kliyente ang mapaglingkuran. Sa hinaharap, maging ang pangkalahatang publiko o ang mga high-end na kliyente, lahat ay magkakaroon ng ating mga produkto. Ngayon, pahintulutan ninyo akong tanggapin ang aking kasosyo. Si Ijuan, sihi ng Grupo Carlo. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko ang aking kasosyo. Si Ginoong Juan, ang Executive President ng Chase Group. Ginoong Juan, hindi pa nagtatagal. Ang konstruksyon ng inyong mga proyektong real estate ay nagkaroon ng issue sa paggamit ng substandard na materyales. Maaari po bang magbigay kayo ng paliwanag sa lahat? Ngayon, inimbitahan namin ang lahat at si Ginoong Carlo dito upang saksihan ang pakikipagtulungan ng aming dalawang kumpanya. Ngunit pati na rin upang linawin ang isang katotohanan sa lahat. Mula nang itatag ang Chase Group, hindi ito kailanman nilabag ang lehitimong karapatan ng mga mamimili. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit kami nakipagtulungan. Paano ninyo ipapaliwanag ang nangyari noong hindi pa nagtatagal? Lahat, pakitingnan po ang malaking screen. Sabihin mo sa akin, ang iskandalong lumabas tungkol sa mga Chase ay may kinalaman ba kay Crispin? Lahat ay may kinalaman sa kanya. May kopya ako ng kontrata ni Crispin at ng kumpanyang real estate. Nakalagay ang pirma niya roon. Sinadya kong gumawa ng kopya. Maaari ko bang itanong, binibining Ivona, tinulungan iyong linisin ang pangalan ni Ginoong Juan dahil lamang kayo ay mga negosyong kasosyo. Hindi lamang siya ang aking kasosyo kundi magiging. Hindi lang siya kasosyo ko sa negosyo. Siya rin ang magiging kasama ko sa buhay sa hinaharap. Upang pasalamatan si Ivona sa lahat ng ginawa niya para sa aming Chase Group,
Nagpasya akong magdagdag ng pamumuhunan na 50 milyon at magtayo ng pabrika para sa kumpanya ng disenyo. Sa parehong pagkakataon, ipinahahayag ko na magdodonasyon ako ng lahat ng kita mula sa unang taon ng kumpanya ng alahas sa Project Hope. Sana ang ating bansa ay makapaghubog ng mas maraming talento tulad ni Ivona, mga natatanging talento sa lipunan. Sino yan, Ginoong Johan? Ikaw ay pinaghihinala ang may krimen sa komersyo. Ito ang iyong warrant of arrest. Sumama ka sa amin. Bilis, bilis, bilis. Sakay na, alis na tayo. Sa wakas, pakiramdam ko ay karapat-dapat na ako sa'yo. Palagi ka namang karapat-dapat sa akin. Ngayon, ako ang hindi karapat-dapat sa'yo. Eh di susuportahan kita. Madali lang akong suportahan. Basta't nandyan ka, ayos na ako sa lahat. Hoy kayong dalawa, tama na ang paglalandian. Tingin dito.